Iniwan ni Paolo si Eliza nang pilit ay pakasal ng ama ang binata sa iba. 5 years later, nang mamatay si Paolo, hinahabol ni Don Amado ang apo dahil wala itong tagapagmana. Ano ngayon ang motibo ni Mikel, ang abogado ni Don Amado, nang sabihin nito kay Eliza ang mga salitang, "Mahal kita"? Hindi niya ako pababayaan. I know, Paolo. Hindi niya tatalikuran ang responsibilidad niya sa akin. May desperasyong sabi ni Eliza sa kaibigan at ka-roommate sa boarding house. Naroon na ako, pati anod ni Bless. Pero Ali, bakit di mo muna isipin ang konsekwensya bago mo hinayaang mabuntis ka? Walang may gusto nito. You could prevent it from happening kung talagang ayaw mo mag-anak at this point in time. Isisi mo man sa akin ang pagkakaimbento sa nuclear bomb, wala na akong magagawa. I'm pregnant, Bless, and since I'm determined to keep my baby, I cannot afford to look back ahead. Para mai-prepare namin ni Paolo ang future na magiging family namin. I guess you're right. Pag ko ay mahina itong nagbuntong hininga. As your friend, nanghihinayin lang ako sa'yo. 1 taon lang makakatapos ka na sa pag-aaral. Hindi ko na kailangan magtrabaho kapag kasal na kami ni Paolo. Mayaman ang pamilya niya. At yan nga ang isa pa sa mga worries ko. Matanggap ka kayang manugang ng papa niya kung sakali? Ulila na sa ina si Paolo at alam yun ni Bless. Alam din ng kaibigan na sa lahat ng bagay, kontrolado ng ama ang buhay ni Paolo. Liban sa pagkakaroon nila ng relasyon na pinakalihim-lihim ng nobyo na amang nasa Negros. Ano nga bang sabi ni Paolo? Bigyan mo muna ako ng time na makapagpa-impress kay Papa. Kapag nakita niya ng mga pagsisikap ko, saka ako sasabihin sa kanyang dahil dun sa inspirasyong binibigay mo sa akin. I'm sure matatanggap ka rin niya bilang future member ng family namin. Paano kung hindi, Paolo? I have no choice but to defy him. Masyado kitang mahal para saktan lamang, Alisa. At yun ang pinangahawakan niyang pangako na ipagkaloob niyang sarili kay Paolo nang gabing makapasa ito sa board exam. Uuwi na kasi ito kinabukasan sa Negros para itrain na ng ama sa pagpapatakbo ng asyenda. Isang gabing pagpaparaya na nagbunga. Agad siyang nag-long distance call sa kasintahan na confirm ng Obigayni na 2 buwan ng batang nasa napupunan niya. At katulad ng inaasahan, talidari nagbalik si Paolo sa Maynila. Paano na ngayon, Eliza? Inihilamos ito ang kamay sa mukhang kababakasan ng desperasyon. You know, I need more time. I need time for myself too, pero nangyari na to. At napagkaitan na din ako ng panahong magtapos muna at pasayahin ng parents ko. We can still buy that time, love. Sumigla ang tinig ni Paolo. May kakilala akong doktor na... No! Marahas na puto ni Eliza. No, I won't have my baby aborted. Kung ayaw mo akong panagutan... Hindi sa ganun, Eliza. You know I love you so much, pero kailangan din matanggap ka muna ni Papa. At may hirapan tayong lalo ngayon. Tiyak na ituturing kanyang kaimoralan na nabuntis ka na hindi pa tayo kasal. Bakit mo kasi ako ginalaw? Sumbat niya. Nagparaya ka and we both wanted it. Huwag na tayo magsisihan dahil wala rin namang mangyayari. Ang kailangan natin gawin mag-isip ng solusyon. Hindi ako magpapa-abort. Then I don't have a choice. Bumarayata ang puso ni Eliza sa lalamunan. Hindi siya makapagsalita gaano man ang pagsisikap niya. Nahihilam sa luha ang kanyang mga mata sa finality na nasa tinig ni Paolo. Uuwi ako bukas ng umaga. Pagkaway sabi nito. Kailangan ko na ipagtapat kay Papa ang sitwasyon namin. Tuluyan na siyang napaiyak. Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya iiwan na siya ni Paolo at pababayaang mag-isa sa problema. Masuyo siyang inakbay ng lalaki. Don't cry, we will be fine. Pero may naramdaman siyang pag-aalangan sa tinig nito. Paano kung hindi siya pumayag, Paolo? He has to, dahil kung hindi mawawala ako sa kanya, Eliza, na hindi niya papayagang mangyari. Para ano pa tinawag pa akong uniko iho? Bahagyang tumawa si Eliza, hindi dahil sa pagayabang ng kasintahan, kundi sa assurance sa dala ng sinabi nito. Kung sumama na kaya ako sa'yo bukas, alanganin niyang tanong. No, wag muna. Just this last time, magtiwala ka sa akin, love. I can't. I always trust you, Paolo. I always will. Good. Ay naplos itong pisngi niya. Kailangan kong mauna para hindi masyak si Papa. Mahina ang puso niya, alam mo yan. Pero sabi ko sa'yo, huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, babalikan kita. Babalikan kita? Pangako yun na ayaw naman sanang pagdudahan ay nagsisimula ng pag-anilangan ng puso ni Eliza. Bakit nga hindi kung sa loob ng 2 linggong nawala si Paolo, wala siya natanggap ni isamang tawag mula dito? Nagpadala na rin siya ng telegrama sa kasintahan. Nakikiusap na makipagkomunikasyon ito sa kanya, pero wala pa rin siyang sagot na natatanggap. Pinalakas niya ang loob at nagangat na mukha kay Bless. Kailangan akong tanggapin ng papa ni Paolo dahil kung hindi mawawalan siya ng tagapagmana. Paolo will never forsake me. Never. Katahimikan. Damang-dama ni Eliza ang paghahanap ni Bless ng mga tamang salitang maaaring sabihin sa kanya. I don't want to discourage you. Pagkaway sabi nga nito.
Just don't hold your hopes too high. Para kapag nabigo ka, hindi masyado masakit dahil ine-expect mo na. O kung sakaling magbalik ka si Paolo, mas masaya dahil hindi mo masyado ine-expect, hindi ba? Babalik siya, Bless. Iritadong sabi niya sa kaibigan. He promised. But it's 2 weeks. Maikli ang 2 linggo. Baka nagkaroon ng aberya. Baka nagkasakit lang siya o natambakan ng trabaho. Kapag hindi pa siya tumawag bukas, ako nang tatawag sa Negros. And I'll show you kung gaano kakamahal ni Paolo, Bless. Hindi na ito kumibo, ngunit nasa mga mata pa rin ang magkahalong damdamin, pagmamalasakit at pagdududa. I'm sorry, sabi ng operator. Walang Paulo Santiago sa number na binigay mo, Miss Bermudo. Hindi pwedeng wala. Halos nag-i-estero ng tutol ni Eliza. Ilang beses na akong tumawag sa numerong yan. I'm sorry. Matagal nang naibaba ni Eliza ang telepono sa boarding house at hindi pa rin siya makapaniwala. Isa lang ang ibig sabihin ng pagkawala ni Paulo sa tinawagan niyang numero. Pinagtataguan na siya nito. O tinatago ito ni Don Amado. Baka naman naipagbili lang yung linya, alay. Pangaalo ni Bless nang malaman ng mag-attempt niyang makipagkomunikasyon sa nobyo. Maghintay-hintay ka pa. I'm sure natatawag din si Paulo sa'yo. Ikaw ang nagturo sa aking wag masyado mag-expect. Bintang niya sa kaibigan. But you didn't listen, did you? Mahinahong tanong nito. Bless. Namamasa ng mga mata ni Eliza. Anong gagawin ko? Wala din itong naisagot. Lumapit lamang ito at niyakap siya habang tinatapik hinahagod sa likod. Lumalakad na sa 2 buwan ng buhay sa sinapupunan ni Eliza. Impis pa ang kanyang tiyan ngunit batid niyang nauubos na ang kanyang panahon. Sangkailan na lang at mahahalata na ang pinagbubuntis niya. At hanggang ngayon hindi pa siya nakapagtatapat sa mga magulang sa probinsya. Magulong-magulong isip niya na lumabas sa food chain na pinapasukan niya pagkatapos ng klase sa universidad. Ni hindi niya napansin ang lalaking umibis sa kanyang kotseng nasa parking space at nakatingin sa kanya. Eliza. Sumikdo ang dibdib niya sa tawag ng pamilya na tinig. Sumibol ang panibagong pag-asa. Ngunit nang lingunin niya ang may-ari niyon, hindi si Paulo ang naroon kundi isang lalaki ngayon niya lamang nakita. Mula sa binabaang kotse, lumapit sa kanyang lalaki. Pwede ba kitang makausap? Sino ka? Takang tanong niya. Miguel Alvaro, lawyer ko ng mga San Diego. Nawala sa lugar ang kanyang puso. Nahulog sa sapot na makatwirang pangamba. May nangyari ba kay Paulo? No, he's okay. Walang kaimo-emosyong sabi nito. But he sent me here to settle some things with you. Gusto niyang sumunod ako sa Negros? Numulok muna si Miguel at marahang umiling. Let's find a place where we can eat and talk. Where can I find him? Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki. I don't want to be impertinent, Eliza, but can't you understand? I am here to represent him. He don't want to see you anymore. No! Pinipigil na ni Eliza ang luha ng sumagot. You are here to represent his father, not Paulo. Saan ko siya matatagpuan? Mr. Alvaro, I need to talk to him. Eliza, he loves me. I'm sure he loves me. Nag-hysterical nang sabi niya. Kailangan ko lang siya makausap at magbabalik siya sa akin no matter what his father wants. May dinukot ang lalaki sa bulsa ng suot itong jacket at iniabot sa kanya. Sulat niya yan, Eliza. Pinadala niya sa akin para ibigay sa'yo sakaling hindi mo nga paniwalaan ang reason why I came here. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza nang buksan ng sobre at hugutin ang sulat. At tumambad sa kanya ang sulat kamay ni Paulo. Sulat kamay na kilalang kilala niya. I'm sorry, Eliza. I told you I needed more time and the circumstances withhold us that. Hindi kita kayang palagutan na I'm sorry if I'm such a coward. Pero anong buhay mabibigay ko sa'yo without my father's assistance? Believe me, Eliza, this is the best thing for the both of us. You and my baby can have the comfort of life. Lumalangoy na sa luha ang kanyang mga mata at hindi niya na magawang tapusin ang pagbabasa sa liham. Maingat niya iyong tiniklop upang lamoksukin lang sa huli. Tahimik na nakatitig lang sa kanya si Miguel. Iginagalang ang kanyang pagluha. Kung hindi niya kayang panugutan ng anak namin, so be it. I don't need him. I don't need this. Ibinato ni Eliza ang sulat sa abogado. Hindi ito kumilos sa kinatatayuan. But he wants to take his responsibility as the father of a child, Eliza. Miss Bermundo. Mainit na pagtatama niya. Only my friends call me Eliza, and you're not one of them. Okay, Miss Bermundo. Pagpapatianod nito. As I'm saying, gusto ni Paulong panagutan na responsibilidad niya sa pinagbubuntis mo. After you have presented the doctor's certificate na buntis ka nga, he and his father, Don Amado, will send you a handsome check to support your pregnancy. Then after the child is born, kailangan siya may pabalad test to prove na anak nga siya ni Paulo and... Stop there. Hindi na nakatiis sa sigaw ni Eliza. Hindi ko kailangan na salapin nilang mga punyeta sila. At ikaw, magbalik ka na sa animal na amo mo at baka hindi kita matansya.
Lalo naggulo ang pag-iisip ni Eliza. Ngayong naputol ang lahat ng hibla ng pag-asang pinangahawakan, hindi niya na alam kung saan muling magsisimula. Si Paolo ang ginawa niyang kadluan ng lahat ng pangarap niya, ang inikutan ng buhay sa loob ng 2 mahahabang taon. Sa pamamagitan ni Paolo nawala ang fear of intimacy na dinala niya sa loob ng 17 taon bago sila nagkakilala nito. Kahit pa paano niya bubuuin ang sarili, ang buhay. Ngayon ganap na siyang nawasak sa minsay naging mapagpano nitong mga kamay. Eliza, nahahalata na ni Bless ang bigat na dinadala niya sa dibdib. Kahit pa hindi siya nagsasalita. I'm here kung gusto mong magkwento. Thanks, friend. Tipid niya itong initian. But I'm fine. I can handle this. Mas makakatulong kung dalawa tayo magdadala ng problema mo. If I think you can help, I'll tell you. But you can't, Bless. I'm on my own now. Hindi na ito kumibo at sa nakukonsensyang mata ni Bless, nabasa ni Eliza ang paghangad nitong makatulong, dangat wala itong magawa. Alam niya kahit hindi siya magsalita. Nararamdaman ni Bless na si Paolo ang palihim niyang iniiyakan sa 3 gabing nagdaan. Tumayo si Eliza at naupo sa ibabaw ng kama ni Bless. Sa tabi nito, saka masuyong umakbay sa kaibigan. Hindi na mahalaga kung may maitutulong ka sa akin o wala. Idinigit niya ang pisngi sa pisngi ng kaibigan. Just the idea of you being there by my side helps me a lot, Bless. 2 araw pagkaraan at may bisita daw si Eliza. Ikaw ha, may tinatago ka palang reserba. Nanunoksong umiti si Bless nang pumasok sa silid. Babain mo nga yung poging bisita mo. Kumunot ang noon niya. Sino? Manliligaw yata, may dala pang basket of roses eh. Ano ang pangalan? Aba malay ko. Tinanong ko minsan, obvious na nagbibingi-bingihan. Alang namang pilitin ko pa, baka sabihin pa nun, interesado ko sa kanya. Eh hindi nga ba? Biglang nawala ang ngiti ni Eliza at nahalinhan ng pagdududa. Anong itsura? Mataas na maitim at gwapo. Patiling dagdag ni Bless. Clean cut ang buhok na mahabang bangs. Malalim ang dimple sa magkabi ng gilid ng kissable lips. That's it. Naisip ni Eliza. Isang tao lang naisip niyang maaaring maghanap sa kanya na mag-fit sa definisyon ng kaibigan at hindi siya maaaring magkamali. Nagdilim ang kanyang mukha. Eliza? Nababahalang anas ni Bless. Sino yun? Lawyer yun ni na Paolo. Tugon niya sa pagitan ng mga ngipin. At narito siya para bilhin ng katahimikan ko. You mean, it's final? You and Paolo? Tumango si Eliza at iniiwas sa mga matang nag-iinit na naman. Paalisin ko ba siya? Tanong ni Bless. No, tutol ang dalaga. Once and for all, kailangan ko siyang kausapin dahil kung hindi, siguradong hindi niya ako titigilan. Bihis na si Eliza na bumaba at manghang pinagbasnan siya ni Mikel. Kahit ang mga kapwa-border niya itakang napako din ang tingin sa dalaga. Itim ang kanyang bestida, ang ribbon sa buhok, ang sapatos, stockings at bag. Don't tell me na namatayan ka. What if I did? Mapait siyang umiti. I should have known para makapaghintay ako ng mas tamang pagkakataon to settle things with you. There is no proper time, Mr. Alvaro. Mahinang sabi ni Eliza upang hindi marinig ng mga kasamang border ang batid niyang nakikiramdam kahit nagkukunwalang abala sa kung anong ginagawa. Blame it on the women's intuition pero ramdam kong magluluksa ako ngayong gabi. Lumunok si Mikel. I wish I could do something to soften the blow. Nagsimulang maalog ang poise ni Eliza sa pagkadama ng sinseridad sa tinig ng lalaki ngunit hinamig niya ang sarili. Nasa kampo ito ng kaaway at hindi siya dapat magtiwala. We can talk here. Iginala niya ang tingin sa mga kasama na hindi ginagalaw ang leeg. Of course, we will go. Tinangkasi ang hawakan ni Mikel sa braso ngunit pinilig iyon ni Eliza. Kung para man lang ipakita na hindi niya kailangan ng simpatya lalo na't manggagaling dito. Wala silang imika ni Mikel habang nasa daan. Nang mapunan ni Eliza na ibig siyang kausapin ng lalaki, dinampot niya ang jari na kaipit sa windshield at tagunwang nagbabasa. Sa isang tahimik at hindi masyadong mataong restaurant siya dinala ni Mikel. Natatakot ka bang mag-iiyak ako? Nanunoy ang tanong ni Eliza habang ginagalang mata sa paligid. Takot ka ba sa eskandalo? Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip tumawag ito ng waiter. Matagal na tinitigan si Eliza ang menu. Pagkaway nila pag sa mesa tinulak sa gawin ni Mikel. Ganito pala ang feeling. Ang bibitayin. Bahagya siyang tumawa. Hungkag. Hindi ako makapag-concentrate sa pamimili ng pagkain no matter how delicious they sound. Sumulyap lang si Mikel sa ibabaw ng menu na hawak nito at umorder na rin para sa kanya. Why champagne? Sarcastic ang tanong ni Eliza nang dumating ang mga in-order nito. Hindi tayo magsa-celebrate at hindi yun gaano nakakalasing. Kapag hindi nakakalasing, hindi nakakapagpalimot. Eliza, Miss Bermundo, putol niya. We came here to discuss Paulo's plans for you. Paulo's or Don Amados? Katulad ng sabi ko na. Patuloy ni Mikel.
Nag-aalok ng financial assistance sa mag-ama. Dalawang options mo. Kung ipapa-abort mo ang bata, hindi ko ipapalaglag ang anak ko. Bumuntong hininga ito. Kung ipapa-abort mo ang bata, eksasperadong ulit na lalaki. Bibigyan ka nila ng malaking halaga to start a new life. Kung itutuloy mo naman ang pagbubuntis, kailangan lang ng doctor certificate para makuha mong support habang buntis ka. After you give birth, we'll have that blood test to prove anak nga niya si Paulo. And you will receive a lifetime financial assistance to support the child. Aside from that, wala ka na rin dapat alalahanin sa pag-aaral ng bata. The San Diegos will make sure na makakakuha siya ng quality education. Humalukip-kip si Eliza. Sumandal sa Celia. Tapos ka na? Miss Bermundo, maganda na ang offer sa'yo ng mag-ama. You can live in comfort all your life kahit hindi ka magtrabaho. And I bet you think it's enough. No, I don't think it's not enough. Tutol nito. But it's all you can get. Sinabi ko na sa'yo ito noon. At sasabihin ko ulit sa'yo ngayon, I don't need their damn money. Eliza, wag mong sayangin ang pagkakataon mo. Naintindihan kong gumagana ang pride mo pero isipin mong bata. Kaya mo ba siyang buhayin mag-isa kung sakali? May bibigay mo ba sa kanya ang kasaganaang pwede namang ipagkaloob ng kanyang ama? From this day onward, patay na ang ama niya. Matigas na sabi ni Eliza. And how am I going to raise my child isn't your business. Kung ito na ang sasabihin mo sa akin, you're being too emotional. Bintang ni Mikel. Kapag malamig na ang ulo mo at nakapag-isip-isip ka na, mag-uusap ulit tayo. Wala nang next time. Kapag nagpakita pa sa akin the next time, magsisisi ka, Mr. Alvaro. Am I supposed to be frightened? Hindi siya sumagot. Sa halip dinampot niya ang shoulder bag at marahas na tumayo. Hindi pa natin nasisimulan ng pagkain, sabi ni Mikel. Kainin mo mag-isa. Hindi ko masisikmurang ipakain sa batang nasa tiyan ko isa mang sentimong galing sa pamilya ng ama niya. Tumayo na rin si Mikel at naglapag na lang ng pagkain sa mesa. I'll take you home. Stop there. Dinuro ito ni Eliza. Wag na wag kang susunod sa akin at sinusumpa ko sa'yo. Mag-e-eskandalo ako. This is my chance to prove na hindi ako tot sa eskandalo kung ganun. Hindi nakakibo si Eliza. Kahit nang hawakan siya nito sa braso at igiyang palabas ng restaurant, hindi siya nakapiglas. Hindi dahil sa hindi niya kayang gumawa ng eskandalo kung dahil tiyak na iiyak lang siya kapag ginawa niya iyon. At hindi niya iyon mapapayagang mangyari sa harap ng abogado. Tama na yung minsan to, last for a lifetime. Hindi mo kailangan magalit sa akin, Eliza. Patuloy ang paggamit ni Mikel sa pangalan niya kahit paulit-ulit niyang binabara. I don't want to do this but I have to. Empleyado lang ako ng mga San Diego. And the messenger gets all the blame. We can be friends. Nagpapatawa ka ba? Matalim niyang tinitigan si Mikel. Makikipagkaibigan na ako kay Saddam Hussein pero hindi sa'yo. Hindi na umimik pang lalaki. Pero hindi nangangahulugan yun ng pagsuko. Dahil isang araw lumabas siya sa university na datnan niyang nag-aabang si Mikel sa gate ng campus. We need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. Madiing sabi ni Eliza na hindi tumitigil sa paghakbang. Humabol si Mikel nang lagpasan niya. Pinal na ang desisyon ko. I accept that. Then what are you doing here? Gigil niya itong hinarap. May kontrata kang dapat pirmahan. It's there na tatanggapin mo mata na hindi ang tulong na mag-ama. Hindi ka na maghahabol sa mana in behalf of the child. Paliwanag pa nito. Nawala ang kulay sa mukha ni Eliza. Ngunit sandali lamang. Pagkuway unti-unting gumapang ang dugo sa mga ugat niya sa ulo na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila ibig ng sumabog at magkapira-piraso. Money. Ito lang naman ang ugat ng harassment na ito, hindi ba? There are well-dressed foolish ideas just as there are well-dressed fools like you. Naringkit ang mga mata ni Eliza. Bakit di mo agad sinabi na nagkatapos na sana tayo? Because I believe that you're wasting the chance they're giving you. Gusto kitang bigyan ng time na mag-isip. Where are the contracts? Naiinip na puto ng dalaga. Bumuntong hininga ito. Nasa kotse. Sumama siya kay Mikel sa sakyan. Nang iabot itong papeles, hinila niya nakasukbit na fountain pen sa bulsa ng uniforme at agad iyong pinirmahan. Hindi ko man lang bababasahin? Maang tanong ni Mikel. Bakit pa? I don't need their money. I just want my peace. I suppose you'll let me have it this time? Hindi sumagot ng lalaki. Iniabot lamang ito ang copy ng legal papers na para sa kanya at sumakay na sa kotse. Goodbye, Eliza. Good riddance. Wala lang chance si Eliza kundi ang magtapat sa mga magulang. 5 buwan lang tiyan nito at gaano mapagtago ang gawin niya ay napaghahalata na rin yun sa universidad. Pagkamat pilit niyang tinatagan ng sarili, hindi rin siya nakatiis sa masakit na usap-usapang kumakalat. Hanggang sa tuluyan na siya mag-drop. Nakasob siyang umuwi sa probinsya sa Davao sa labas sa pagtataka ng mga magulang niya. May klase pa, sabi ng ama. Anong ginagawa mo dito?
Mamaya ka na mag-usisa. Dahil siguro ina, naramdaman ng nanay niya na may dalas siyang problema. Pakainin mo muna yung anak mo. Walang kumikibo sa mga magulang niya nang nakadulog na sila sa sarap na masaganang tanghalian. Batid ni Eliza na nakikiramdam ang mga ito, nag-aabang. Pinasabog niya ang bombshell. I'm pregnant. Napatigil sa pagsasali ng kanin sa pinggan si Andrea at kamuntik maisopla ni Ramon ang kape sa kabilaan. Hindi makapaniwalang napako sa kanya ang tingin ng mga magulang. Pagkaway nagsimulang humikbi ang nanay niya. Sinong ama? Kaswal na tanong ni Ramon kahinat nanginginig ang pagkakahawak nito sa tasa. 2 years senior siya sa akin sa universidad. And after he graduated, umuwi siya na Negros. Nang ipaalam ko sa kanyang buntis ako, nagpakita siya minsan at umuwi ulit para daw ihanda ang loob ng papa niya. Hindi na siya nagpakita sa akin mula noon. Walang emosyong paliwanag niya. Mayaman ang pamilya nila, Tay, at hindi nila ako matanggap. Punyeta ka. Mahina ang pagkakasabi ng ama, ngulit damang-dama ni Eliza ang galit na nasa likod ng dalawang salitang iyon. Nanginid na kalamnan niya ang kirot sa puso. Bakit nga ba siya umasa na mauunawaan sa nito? Ang yabang-yabang mo pa man din? Lumalakas ang tinig ni Ramon. Lalampasan mo palang Kuya Arnel mo, ha? Lalampasan mo? Punyeta ka. Tahimik siyang napaluha. Yon ang pinakamasakit tanggapin, yung sinira niya ang pangako sa mga magulang. Buong buhay niya wala na siyang ginawa kundi magsikap na patunayan sa mga itong karapat-dapat din siya sa pagmamahal na nakukuha ng matalino, masunurin at titulado niyang kapatid. Buong buhay niya wala na siyang ginawa kundi makipagkompetensya dito at lagi siyang natatalo. Patawarin niyo ako. Itinakip ni Eliza ang palad sa mukha. Mahal ko lang kasi si Paulo kaya itapon mo ang pangalan namin sa iyo? Mapait na dugtong ni Ramon. Kaya pinili mong dalhin kami ng kahihiyan ng ina mo kaysa taisin ng kamunduhan ninyo. I'm sorry. Hindi makatiis na tumayo si Eliza at nagkulong sa silid niya. Nang bumaba siya kinagabihan, kalmado na mukha ng mga magulang nang datna niyang nanonood ng TV sa salas. Ngunit patid niya na sa ilalim niyon inaroon pa rin ang nag-aalim po yung galit sa kanya. Napag-usapan na namin ang inay mo. Sabi ni Ramon na makaupo siya sa sofa. Nariyan na yan. Kailangan namin tanggapin sa ayaw namin sa gusto. Anong plano mo pagkapanganak? Si Andrea. Buhayin ho ang anak ko. Paano? Bahala na ho. Magtatrabaho ako ng kahit ano mabuhay lamang ang anak ko. At kanina mo paalagaan ang anak mo habang wala ka? Tanong ni Ramon. Sa amin? Hindi pwede, Eliza. Tapos na kami ng ina mo sa pag-aalaga ng bata at hindi kami mag-uumpisa sa bastardong apo. Umaakit na naman ang emosyon sa lalamunan niya. Nangingibabaw ang pagkaawa sa sarili. Akala niya pa na may susuportahan na siya ng mga magulang. May dalawa kang pamimilian, Eliza. Patuloy na amang nanatiling matigas sa kabila ng luhang bumalong sa kanyang mata. Angkinin mo ang bata at suluhin mo responsibilidad o ipaampon mo siya sa Kuya Arnel mo. Bigla siya nagangat na mukha. Anak ko to, Tay. Anak ko to. Eliza. Tumabi sa kanyang ina at pinisil siya sa isang palad. Makikilala ka pa rin naman na magiging anak mo sa tamang panahon. Mababantayin mo ang paglaki niya dahil kapatid mo si Arnel. Isisilang siyang lehitimong anak at hindi anak sa pagkatalaga at mabibigyan siya ng magandang kinabukasan ng kapatid mo. Hindi pumayag si Eliza sa nais mangyari ng mga magulang. Pero nang lumalakad na sa 7 buwan ng kanyang anak at wala pa rin ni isang sentimong iahanda para sa pangangailangan nito, alam ni Eliza na dapat niyang harapin ang katotohanan ng hindi niya kaya. Dapat na siyang magpasya. At sino nga ba ang ideal na paglalagakan niya sa anak, kundi ang kapatid niya at hipag na 5 taon ng kasal ay hindi pa mabiyayaan ng sariling supling. Sa paraang yon mapupunta sa kadugo ang anak niya. Mabibigyan ng magandang bukas, baka pagpapaligaya pa siya ng iba. Tuwang-tuwa ang kapatid, lalo ang asawa nitong si Esther, nang sabihin niyang pumapayag na siyang ipaampo ng isisilang. Hindi ka magsisisi, Eliza, pangako ng hipag. Mamahalin namin ang anak mong parang tunay na amin. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa amin to, sis, sabi ni Arnel. Ang baby niya ang pupuno sa kakulangan ng pagsasama namin ng ate Esther mo. Sa pananalitang iyon, bahagyang naibsan ang inggit ni Eliza sa kapatid. Gaano man kaunlad ang buhay ng kanyang hipag, may kakayahan siya na wala sa mga ito. May kakayahan siyang magbigay ng buhay. Sayang nga lang at wala sa kanyang kapasidad na palakihin ng isisilang. Pero nang naramdaman ni Eliza ang hirap habang pilit niyang iniluluwal ang sanggol sa liwanag ng mundo, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa isip niya. Makakaya niya bang makipaghiwalay sa anak? Anong mangyayari? Ano man ang sabihin ng tao, hindi may tatatwang bunga ito ng pag-ibig nila ni Paulo. Ang baby ko. Yun agad ang lumabas sa lalamunan ni Eliza nang mumulat siya ng mga mata sa pribadong silid na mamahaling ospital sa Davao.
Babae. Nakangiting lumapit si Esther sa kanya. And we will name her Queenie. Pinigil niyang mapangawi. Naalala niyang Queenie ang pangalan ng tuta ni Bless sa Laguna. Pwede ko ba siyang makita? May pakikiusap na tanong ni Eliza. Hindi pa siya pwedeng ilabas sa nursery, sagot ni Ramon. Pero kung malakas ka na maya-maya, pwede ka naming dalhin doon. Hindi pa may nararamdaman ni Eliza na tila ipinagdadamot na sa kanya ng mga ito ang sarili niyang anak. Hindi nagtagal ang mag-asawang Arnel at Esther sa ospital. Nagmamadaling umuwi ang mga ito upang ihanda na raw ang nursery ng magiging anak. Ang tatay niya nagpaalam na rin dahil may kausap daw na kliyente sa binibentang lupa. Si Andrea lang ang naiwan para mag-asikaso sa pangangailangan niya. Dahil siguro inarintong tulad niya, panay ang hagod ito sa kanyang noon na parang nararamdaman din ang paghihirap ng kanyang loob sa nakatakdang pagpapaampon sa anak. Nakatulog si Eliza. Nang magising siya, wala na sa silid ang nanay niya. Sabi ng nurse na pumasok ay nasa hospital canteen daw at kumakain ng hapunan. Para namang pinagtiyap, noon pa dumating ang bisitang hindi niya inaasahan. Paano mo nalaman ang kinaroroonan ko? Good evening to you too. Nakangiting bati ni Mikel at nilagay ang mga bulaklak na dala sa side table ng hospital bed. I've seen your baby sa nursery. Nakuha niyang mata at ilong mo. Kay Paolo ang labi at kulay. She is the most delicate thing I've ever seen in my life. Napukaw ang kuryosidad ni Eliza. Is she beautiful? Really beautiful? What can you expect? Maganda ang nanay. Maganda ang tatay. And she was conceived out of love. Sayang at naduwag ang ama niya. Ikinarap-karap ni Eliza ang mga mata para pawiin ang pag-iinit niyon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, sabi niya. Paano mo ako natuntun? I know everything about you, Eliza. Some are facts from Paolo, others I've gathered myself. And I suppose those flowers? Idinako niyang tingin sa kinapapatungan ng bouquet. Are given in behalf of the San Diegos? No. Naupo ito sa stool na nasa gilid ng kama. Binili ko ang mga iyan mula sa sariling bulsa ko. Now why would you do that? Dahil hindi mo man ako tinanggap na kaibigan? Kaibigan ang turing ko sa iyo, Eliza. From Paolo's stories of you, pakiramdam ko'y matagal na kitang kakilala. Lumunok siya. Ano ang sabi ni Paolo? That you're beautiful, honest and highly principled. And a fool. Mapait na dugtong ni Eliza. Nakangiting umiling lang si Mikel ngunit hindi na nagkomento at naintindihan ni Eliza ang bagay na dapat sanay noon pa niya inintindi. Nasa mga San Diego ang loyalty nito. Masyadong accurate ang description ni Paolo sa iyo. Maya-maya sabi nito. Especially the highly principled part. Hindi ko pa rin mapaniwala ang tatanggihan mo napakalaking halagang iniaalok sa iyo na kayamanan na kung tutuusin. Tumalim ang tingin ni Eliza. Kukumbinsin mo na naman ba ako? No, I have done my job. I remember. Pauyam na putol niya. Pinirmahan ko nga palang kasunduan. Dama niya ang pagka-offend ng lalaki. Sa ilang saglit na nagdaan, tahimik ito na parang hinahamig ang sarili. So, mahinahon ang tinig ni Mikel na magsalita. Care to tell me your plans for the baby? Ipaaampon ko siya. Natigilan si Mikel. Can you blame me? Nilatngat ng guilt ang puso ni Eliza habang kinukurap na naman ang mga matang sinusungawan ng luha. Sa pagkakataong to, hindi niya na napigil sa pagbalong. Ikaw na rin nagsabing hindi ko siya kayang buhayin. Tumangging tumulong ang mga magulang ko. May pamimilian pa ba ako? You can still have the assistance if you want, Eliza. No! Sigaw niya. No. Masyado matigas ang ulo mo, Eliza. Hindi yan na nakuhang sumagot. Nilamon na namang hikbi ang salita sa kanyang bibig. Noong una hindi tumitinag si Mikel sa kinaupuan, ngunit nang hindi na ito makatiis, dumukong ito sa kama at pinahid ng mga daliri ang pisngi niyang basa sa luha. I admire you so much, Eliza, pero sa buhay na to kailangan mo makipagkompromiso ng konti from time to time. I don't have to. Pumikit si Eliza at dinamang comfort na dala ng haplos ni Mikel. Kapatid ko nga ampun sa anak ko at makikilala niya pa rin akong ina niya pagdating ng panahong kaya niya nang intindihin. Can I see you after this, Eliza? Dumilat siya. Why? Not as Don Armando's lawyer but as a man who wants to know more about a woman he is interested with. Sa kabila ng dinaramdam, damang-dama ni Eliza ang mabilis sa pagtibok ng puso sa dibdib. Sabi mo, alam mo lang lahat sa akin. The facts, ayon ni Mikel. And a little bit of the kind of person you are inside, but I don't want to know you in pieces. I want to know you as a whole. At narealize ni Eliza, ito ang isang lalaking interesado sa kanya. Kung nagkakilala sana sila sa ilalim ng ibang sirkumstansya, baka sakaling mapagbigyan niya ang oportunidad ng hinihiling nito. Can I, Eliza? Untag ni Mikel. No, but... Peace, Mr. Alvaro.
After this, I want to move on and put the past behind. Truly behind. At hindi ko magagawa yun hanggat nakikita kita. Hanggat naalala kong ginawa ni Paulo. Malungkot na ngumiti ang abogado. I understand. Tumayo na si Miguel. Goodbye, Eliza. Nang mahawakan ni Eliza ang kanyang anak ng araw na nakatakda na siyang lumabas sa ospital, hindi na siya nag-alinlangan. Nakabuo na siya ng pasya. I'm sorry, kuya. Ate Esther. Humigpit ang magaan niyang pagkakakapit sa munting katawan. Nagbagong isip ko. Hindi ko pala siya makakayang ipaampun sa inyo. What? Bumadya ang galit sa mukha ni Arnel. We've done all we can for you, Eliza. At sasabihin mo sa amin ngayong baliwala palang paghihintay namin ng ate mo? Babayaran ko na gastos niyo sa akin, kuya. Bigyan niyo lang ako ng panahon. Sa kanya binalingan ng hipag. Ate, I'm really sorry. Hindi ito tumugon. Nalukot ang mukha nito sa halip at sumubsob na dibdib ng asawa. Nang dumating ang mga magulang niya, galit na galit ang mga ito sa narinig na sumbong ni Arnel, lalo na ang kanyang ama. Ano na namang kalukuhan to, Eliza? Hindi kalukuhan to, tay. Basag ang tinig niya sa desperadong pagtatangka na may panawawa ang sarili. Hindi ko pala kayang mawalay sa anak ko. Anak ko siya, tay. Pero pinaasa mong kapatid mo. Wala na ho ako magagawa tungkol dun, kundi humingi ng tawad. Inay, ina din kayo. Alam niyo kung gaano kasakit. Ang sakit-sakit. Ngunit ni hindi natigatig ang ama. Sa ginawa mong to, kalimutan mong may mga magulang ka pa, Eliza. Hinila na ni Ramon ang kamay ni Andrea, palabas ng silid ng ospital. Sa huling sandali, tumigil ang ina, tumingin sa kanya na para bang isa siyang halikan. Ngunit nang singhalan ito ng asawa, parang maamong tu pa rin itong sumunod. Lalong umiyak si Eliza at tila nakikisimpatyang nakikiiyak ang sanggol sa bisig niya. Pero pagko ay tumahandid siya at nag-isip. Isa-isa niyang lista sa isip ang mga kaibigang maaari niyang lapitan at hingan ng tulong paglabas niya sa ospital na ito. Titiisin niyang lahat alang-alang sa kanyang anak o tatanggapin ng malaking halagang iniaalok ng mga San Diego. Hindi bali siyang kahabagan, wag lamang ipagbili ang dignidad. Wala siyang asawa, wala na ring pamilya, pero may mga kaibigan pa siya, may anak na. Nagkapag-asa ang puso ni Eliza. Nilaluyo niya ng hintuturo ang paniit na palad ng sanggol at kasabay ang pag-iinat nito. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tatawagin kitang Paula, anak. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng karawagang pinamala si Paulo, batid niyang hindi nagsisinungaling ang binata nang sabihin nitong mahal kita. May manikang dala si Bless para sa anak niya at napaluhan na lamang si Eliza na masaksihan na nag-uumapaw ng kagalakan ng 5 taong gulang na si Paula nang tanggapin ang regalo mula sa ninang nito. Masyado tong taong to. Inakbayan sa ni Bless at tinapit papalapit. Hindi ka na nagbago. Hanggang ngayon iyakin ka pa rin. Naisip ko lang kasi. Nakatawang pinahid ni Eliza ang luha sa pisngi. Kung di ka pa naging ninang ni Paula, hindi ba naranasan ang anak ko ang little moments of joy ng mga bata? Isipin mo na lang na maraming bata ang sagana sa laruan, pero kulang naman sa pagmamahal ng magulang. Maswerte si Paula, Eliza, dahil ikaw ang naging ina niya. At di ba't ikaw na rin na madalas magsabing, the best we can do is to do the best that we can? Binigyan mo siya ng buhay. Kinaya mong palakihin kahit mahirap. Hindi pa ba sapat yun? Not every mother can do that. Yan ang gusto ko sa'yo. Gumanti siya ng akbay sa bewang ni Bless. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. What are friends for? Noon kumatok sa pinto ng basement. Napatingala doon na naglalarong si Paula. Hay na naman si Miss Tapia. Bumulong na sabi nito saka nagsusumbong na kumandong kay Bless. Kukunin niya na naman ang nanay ko. Natatawang pinisil ni Eliza ang baba ng anak. Lagi rin naman akong sinusoli, di ba? Saka huwag mo siyang tatawagin Miss Tapia. Masama yun. Dapat ginigalang ng bata ang mga nakakatanda. Masungit naman sa talaga eh. Giit nito. Kahit na mas matanda pa rin siya sa'yo. Sabi niya, siya iiwan mo na kita sa ninang mo. Huwag kang masyadong malikot ha. Babalik din ako agad. Pumanhik siya sa mataas na hagdanang patungo sa pinto at pinagbuksan naman tandang dalagang amo. Sa tulong ng kaibigan ng pinsan ni Bless, napasok siyang house help sa tahanan ni Miss Malvar at nanilbihan dito sa loob ng kulang-kulang 5 taon mula na magbalik sila sa Maynilang kasamang anak. Kung tutuusin, pwede naman siyang kumuha ng mas maganda-gandang trabaho dahil isang semestre na lamang naman ang kulang niya bago makapagtapos sa kolehiyo. Pero dahil ayaw niyang mapawalay sa kanya si Paula, iasa sa ibang tao ang pag-aalaga dito habang nasa trabaho siya, pinili niyang maging katulong na lamang. Sa gayong paraan, personal niyang nababantay ng anak sa pagitan ng mga gawaing bahay. Mabait naman si Miss Malvar, kahit nga may kasungitan. Malaki kaysa karaniwan ng pasweldo nito sa kanya bukod pa sa libre na sila sa tirahan at pagkain ni Paula.
Kahit ang dalawang pamangkin nitong dalagang nakapisan sa bahay, natutunan niya ng pakisamahan bagamat totoong nagmana ng kasungitan sa tiyahin. Sa tagal ng pakikisama niya sa mga ito, nakabisa na ni Eliza ang mga sintomas kapag may sumpong kung sino man sa tatlo. Sa gayon nakakaiwas agad siyang humarang sa daraanan ng mga ito o mag-ingat sa pagsagot kapag kinakausap. So far, liban sa ilang kimkim na sama ng loob, hindi naman sila nagkakaproblema ng mga amo. Bakit ang tagal mo magbukas? Nakaangil na tanong ni Miss Malvar nang bumungad siya. Pasensya na ho. Hindi dito pinansin ang paghingi niya ng despensa. Kunin mo na yung mga sampay sa likod bahay. Mukhang masama ang panahon at baka unanin pa mga yun. Oho. Kumilos na si Eliza nang tumalikod ang amo. Sa sala sa daanan niya ang dalawang pamangkin nito. Nagbabasa ng women's magazine si Claire at nagpe-pedicure naman ng toenails si Gladys. Kahit nasa bahay maayos at plantsadong suot itong damit, nakaraniwan ng kinapusyata sa tela dahil sa labis na ikli. May mga pagkakataong sinisimulan ng inggit si Eliza sa magkapatid, katulad ngayon. Naisip niya na sana ganun din kasarap ang buhay niya kung nakapagtapos muna siya ng pag-aaral o kung hindi siya tinalikuran ni Paulo. Pero anumang inggit na nadalaman niya, kanaman kalalay na gagawa niyang apulahin kapag iniisip niya si Paula. Hindi niya ipagpapalit sa anumang yaman sa mundong kagalakang hatid ng kanyang pagkaina. Matapos isilong ang mga damit, isa-isa niya iyong tiniklop at nilala sa basement kung saan niya iyon paplansyahin habang binabantay na tinuturuan ng nursery rhymes ang anak. Tulog na si Paula sa kandungan ni Bless ng mababaan ni Eliza. Sa bisig yaka pa rin ang mamurahing manika na pasalubong ng kaibigan. Ayoko sanang patulugan at baka masira ang tulog mamayang gabi. Hinging pa umanin ni Bless. Hindi ko lang talaga mapigil. Pabayaan mo na. Maaga kasi nagising yan eh. Isasama ko sa pamamalengke. Binuhat niya si Paula sa pagkakasandig nito kay Bless at nilala sa katang nilalatagan ng banig. Maingat nang nilapag ang anak na mahigit pa rin nakayakap sa manika. Malapit na siyang mag-aral. Basag ni Bless. Sumasilin lang ako sa paggawa ng mga novelty items para madagdagan ng ipon ko. Ipapasok mo sa public school? May pamimilian ba ako? Kung sulatan mo kaya ang ama niya, marahas ang hugot na ng hininga. 5 taon kami nabuhay nang wala siya, Bless. Makakaya namin mag-inang 5 taon pa at ang susunod pang 10, 20 at 30. Hindi ako hingin ng tulong sa kanya hanggat humihinga ako. Pero anak niya rin si Paula. Natinalikuran niya. Madaing tugon ni Eliza. Please, Bless. Alam mo ayoko pinag-uusapan ng tungkol dyan. Bumunto hininga ang kaibigan. Matalino si Paula. You know, kanina lang habang wala ka, tinanong nga ako tungkol sa tatay niya. Biglang nagkangatantigin si Eliza. Anong tanong? Kung salbahe daw bang talaga ang tatay niya? Kasi daw kung di siya salbahe, hindi niya daw kayo iiwan. Lumunok ng laway si Eliza. Kahit kailan hindi niya nilasan ang isip ni Paula tungkol sa ama nito. Pero ang bata may instinct na mas malakas pa sa intuition na matatanda. Kaano man kaganda ang paliwanag na ibigay niya, nararamdaman pa rin ito ang totoo. Anong sinabi mo? Yung lagi mo rin sinasabi sa kanya, na kahit nagkamali ang tatay niya, hindi siya salbahe, na ginawa ng tatay niya dahil ang pag-aakala mas mapapabuti kayo nang wala siya. At sabi ko maintindihan niya ring mabuti ang lahat kapag malaki na siya. Nanghihinang napaupo si Eliza sa katre. Nag-iipon lang ako, Bless. Isang araw dadalhin ko siya sa Negros. Hindi ko man sa may pakilala kay Paulo, makikilala niya naman ang lugar kung saan lumaki ang ama niya. Mahal mo ba si Paulo? Eliza? I love the man I knew. Umiiling na tugon ni Eliza. Not the man he had become. Masiglang masigla si Gladys nang dumating ng gabing iyon mula sa pinagtatrabahuhang bangko. Pakanta-kanta pat nangingiti sa sarili habang nakaupang minamasahe ang pagod na paa. Nagtatakang ninakawan ito ng sulyap ni Eliza habang nililigpit ang mga pinag-inuman na kape na iniwan ng kaalis ng mga bisita ni Miss Malvar. Guess what? Bulalas itong hindi nagtataas ng tingin. Natiyal sa pagliligpit si Eliza. Hindi malaman kung siya ba ang kinakausap ang dalaga. Pero dahil wala namang ibang tao sa paligid, nagpa siya na nga. Na-promote ka? Hindi ako maging ganito kasaya kung na-promote lang ako. Ngumiti si Gladys sa kanya. May isang client sa bangko namin na matagal ko ng crush. Akala ko nga hindi na ako papansinin. Pero kanina nakipagkilala siya sa akin. Nagayang mag-snack at tinanong kung pwede daw ba siyang dumalaw sa bahay para makipagkaibigan. Siyempre, hindi pa makikipagkaibigan lang gusto nun. The better. Dahil hindi rin makikipagkaibigan lang gusto ko sa kanya. Umira lang mother instinct ni Eliza. Saglit siyang natukso sa pagpayuhan si Gladys na huwag agad magtiwala sa mga lalaki. Pero pinigil niya ang sarili. Baka masamain pa ng batang amo. Baka sabihin pa, sino siya para magpayo? Siya na isang dalagang ina? Minsan na siyang nasabihan ng ganun. Hindi ni Gladys kundi ni Claire.
Nang palalahanan niya itong mag-ingat sa sarili matapos siya matutop na pumasok sa silid na kasamang boyfriend. Sa dalawang pamangkin ni Miss Malvar, mas gusto niya si Gladys. Masungit na ito kung sa masungit, pero sa ilang pagkakataon kagaya ngayon, bumababa ito sa pedestal para mapakaibigang makipag-usap sa anilang katulad niya. Sabihin mo lang sa akin kung kailan siya dadalaw at ipaghahanda ko kayo ng masarap na ulam, sabi ni Eliza. Mahilig daw siya sa mga sweets. Marunong ka ba magluto nun? Hindi ako lumaki sa pokpok ng sandok ni nanay kung hindi ako matututo. Biro niya. Yes, natatandaan ko. Yung maha blanco na nagpasakit sa ipin ko, yun ang lulutuin mo. Kahit walang pake, dahil hindi naman marunong gumamit ng pake ang mga Malvar, masaya na rin si Eliza sa madalang papuring na rinig niya. Mahigpit ang bilin ni Gladys na ayusin niyang mabuti ang bahay dahil ngayong gabi raw dadalaw ang sinasabi nitong bisita. Kaya naman matapos makapananghali, dinala niya si Paula sa bahay ng ninang Bless ito para hindi siya maistorbo sa paghahanda. Sa ilang pagkakataon, hinahayaan ni Eliza manatili ng ilang sandali ang anak sa piling ng ibang tao para masanay ito sa pakikihalubilo at hindi lumaking dungo. Lalo na sa bahay ni Bless, marami itong pamangkin na makakalaro ni Paula. Pagkatapos malinis ng gusto ang buong bahay, nagluto na si Eliza ng ulam na para sa hapunan. Saka siya sinunod ang mahablangkang special request ni Gladys. Bago tumutong 6:00 ng gabi, nakaayos na ang lahat. Saka pa lamang inasikaso ni Eliza ang sarili. Naligo siya tagpalit ng malinis sa duster. Hindi sa ano paman kundi para mabango siyang darat na ng anak na palaging nakayakap. Maya-maya lamang inihatid na rin ito ni Bless. Inilalabas na ni Eliza ang mga plato at serving bowl na ipapagamit lang ng mga Malvar kapag may bisita nang dumating si Gladys. Wala akong masabi. Nakatawa nitong bati na makita siya. Pwede na akong manalamin sa kintab ng sahig. Hindi ko na nga nilagyan ng floor wax at baka madalas pang bisita mo, mapahiya sa'yo. Ay nako, malabo. Hindi yata nawawala ang posture ng lalaking yun. Anong oras siya darating para may handa ko ng mesa? Wala siyang sinabi kaya maghanda ka na lang. Kapag dumating na siya, sasabihin ko kay tita na wag ka munang utusan para hindi ka maabala, sabi ni Gladys. Papanik na muna ako. Alam mo na, mag-refresh ng beauty. Sige na, pagtataboy ni Eliza. Tatawagin na lang kita kapag dumating na yung bisita mo. Nagpapahinga siya sa komedor nang dumating si Claire. Masama ang mukha nito at halatang may sumpong, kaya tahimik na magandang gabi si Eliza. Hindi nito tinugon ang bati niya. Itimpla mo nga ako ng juice at panhiga ng aspirin sa kwarto ko. Parang binibiyak ang lecheng ulo ko. Nagtitimpla na siya ng juice nang isusunod kay Claire nang tawagan siya ni Miss Malvar. Nasaan ba yung belt ng bestida kong asul? Naiirita ng tanong nito. Kanina pa ako hanap ng hanap, hindi ko makita. Ibig sabihin siya ng bahala maghanap. Nag-wonder tuloy si Eliza kung narinig nitong pakiusap ni Gladys na wag muna siyang aabalahin. Madaling namang nakita ni Eliza ang pinahahanap ng matandang Malvar. Pagkatapos itali yun sa bewang, dinampot ito ang bag at walang paalam na lumabas ng bahay. Kapag ganitong Sabado ng gabi, may sesyon ng mahjong si Miss Malvar sa mga amiga nito. Isinasara pa lang ni Eliza ang pintong iniawang na nakabukas si Miss Malvar. Nang marinig niya, ang malakas sa boses ni Claire mula sa silid nito. Eliza, ano ba? Yung juice ko. Nariyan na. Dali-dali siya nakabalik sa kusina para tapusin na ng iwang atas. Saka naman tumulog ang doorbell. Saglit siyang nag-atubili kung uunahin muna ang utos ni Claire o sasagutin ng pinto. Nagpa siya siyang unahin ang uli sa hinuhang yun na ang hinihintay na bisita ni Gladys. Ipinunas niya ang mga kamay sa apron. Pinihit ang seradura ng pinto. Inianda niya isang palakaibigang ngiti sa labi para sa bisita ng amo. Good eve. Yun lang ang nasambit ni Eliza at tuloy ang nawala ang tinig niya. Nakatog ang kanyang tuhod ng mapagsinong bisitang pamilyar na pamilyar sa kanya. Good evening to Eliza. Bahagyang yumukod si Mikel na tila hindi pansin ang pagkatigalgal niya. Anong ginagawa mo dito? May pagdududang agad na sumibol sa puso niya. Bisita ako ni Gladys sa pagkakaalam ko. Hindi mo ba ako patutuloyin? Hindi makapaniwala si Eliza pag ay pinamulahan ng mukha. Bakit niya nga ba iisipin siya ang sinadya nito sa bahay ng mga Malvar? Pinapasok niya si Mikel at pinaupo sa sofa sa salas. May ginagawa lang ako sandali. Formal niyang pasabi. Pero tatawagin ko na si Gladys pagkatapos ko. Kamusta ka na? Tanong ni Mikel. Ang nalaglag ang mga mata sa kabuuan niya. Eto, naaasiwang sabi ni Eliza. Decente at malinis ang duster niyang suot ngunit nakakaramdam siya ng pagkapahiya kay Mikel. At siya ang pakiramdam niya sa sarili. Naiwan muna kita. Pero bago siya nakahakbang, mabilis na siyang napigil ng isang kamay ni Mikel. Lalo pa siyang naasiwa.
lalo pa na makaramdam ang init ng palad ni Miguel sa hubad niyang braso. Eliza, iniligtas niya nang galit at tawag ni Claire sa sitwasyong hindi niya alam kung paano lalabasan. Ano ba? Napakakupad mong talaga. Miguel. Mabilis na putol nito. Call me Miguel. Miguel, may iniutos pa po ang amo ko. What? Pinagtitimpla niya po ako ng juice at hayaan mo siyang bababa at silbihan ng sarili niya. Pabiglang hiniklat ni Eliza ang braso. Naiinis at dalidali tungo sa kusina. Hinabol siya ng tawa ni Miguel. Papanhik na siya sa hagdanan ng galit siyang salubungin ni Claire. Salamat naman. Panunuyan nito. Akala ko abutin ako ng Kwaresma sa hakuparan mo. Nasaan ang aspirin ko? Saglit pa siyang nalito. Aspirin? Ay, oo nga pala. Sandalit isusunod ko na sa iyo. Punyeta. Sumiklab na si Claire. Simpleng utos hindi mo masunod? Napakatanga mo talaga. Kasi inasikaso niya muna ako. Si Miguel na nagdugtong sa sinasabi niya. Nakatayo sa paanan na hagdanan at hindi niya alam kung anong uunahin sa simpleng utos niyang magkakapatid. Napatanga dito sa Claire pagkaway naniningkit ang mga matang nagbaling ng tingin kay Eliza. Bakit ka tumanggap ng bisita mong lalaki dito? Hindi ba't kabawal-bawalan tita na hindi ko siya I see. Siya ba ang ama ng bastardang anak mo? Namutla si Eliza sa may baling kay Miguel. Pakiramdam niya umaalon ng kinatutunan niyang baitang sa labas niyang pag-alala. Hindi alam ni Miguel na nasa kanyang anak niya. Pero parang wala epekto sa lalaki na rinig. Kas walang ekspresyon sa mukha nito. Kung pababayaan mo siyang mga tuwiran, sabi ni Miguel na kay Claire nakatingin. Malalaman mong hindi niya ako bisita kundi ni Gladys. Napahiya si Claire at siyang napagbalingan nito. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tawagin mo si Ate Gladys at huwag mong i-display ang sarili mo. Saka nagmamadaling tumalikod at pumasok na ng sariling silid. Hindi na nilingon ni Eliza ang lalaki. Diretso niyang tinungo ang silid ni Gladys at kinatok. Nariyan ang iyong hinihintay. Pilit niyang umiti na mapagbuksan siya ng pinto. Asikasuhin mo muna, pakapihin mo. Sandali na lang at bababa na ako. Nang isa rin ito ang pinto ng silid, hindi malaman ni Eliza ang gagawin. Parang gusto niya magbantay sa labas niyon at hintayin lumabas si Gladys para sabay sila bababa at hindi rin sila magkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan ni Miguel. Pero utusan lang siya sa bahay na iyon at ang utos ng amo hindi dapat masaway, kundi niya nais na pati si Gladys ay magalit sa kanya. Dinatan niya si Miguel na kampante ng muli sa pagkakaupo sa salas. Sinikap niyang idiretso ang mga mata. Iniiwasan itong sulyapan at nagtungo na sa kusina. Huwag mong lagyan ng cream. Kamuntik nang mabitawan ni Eliza ang container ng cream nang gulantangin siya ni Michael. Nang lingunin niya ito, nakasandal ito sa nangingitim na frame ng pinto ng kusina at nanonood sa kanya. Hindi ako umiinom ng kapeng may cream, sabi ulit. Bakit ka ninervyos, Eliza? Hindi ako dahil ba sa presence ko o dahil ayaw mong ipakilala sa akin si Paula? Lalo nang inig ang kamay ni Eliza. Paano nalaman ni Miguel ang pangalan ng anak niya? Hindi yun nabanggit ni Claire, sigurado siya. Kung tawagin ni Claire ang anak niya, bastarda. Don't worry. Lumapit si Miguel at kinuha ang container ng cream na hindi niya pa rin binibitawan, na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Paula. Nagbalik ako muli sa ospital pero nakalabas ka na pala. Pinuntahan kita sa bahay ninyo at nalaman kong hindi ka na doon umuwi. Gusto kong suluhin ng responsibilidad kay hindi mo ginusto. Putol ni Miguel. Tinakwil ka nila dahil sumira ka sa kasunduan nyo ng kapatid mo. Si Mang Ramon mismo ang nakausap ko. Hindi nakasagot si Eliza. Alam kong matigas ang ulo mo, pero alam kong pwede mong takasan ang paghihirap na to. Isang sulat mo lang at don't you dare say it. At wag mo kaming pakialaman ng anak ko. Natigilan si Miguel sa kabangisang nasilip sa mga mata ni Eliza. Bumalik ka na sa salas. Halos itulak na si Miguel. Baka datan ka pa ni Gladys dito. Sa pasasalamat niya napahinuhod naman ang lalaki. Conscious na conscious kasi siya kay Miguel. Kahit sa malas nakikinig ito sa masiglang kwento ni Gladys tungkol sa mga happenings ito sa pinagtatrabahuhang bangko. Nararamdaman ni Eliza na pinapakiramdaman siya ni Miguel. Nag-iimis na siya ng pinagkainan na marinig niya ang maingay na boses ni Paula na sinundan ng pandala sa saway ni Bless. At narealize si Eliza na dapat sana kanina pa nakauwi si Paula ngunit nalimutan niya dahil sa pag-alala. Kung ay pagkakataon nga lamang siyang pigilan si Bless. Eliza! Narinig niyang tawag ni Gladys mula sa salas. Narito ng anak mo. Maganda pala ang anak mo. Sabi nito at naupong pasquat sa harap ng bata. Saka nagmamaang-maang nagtanong. Anong pangalan mo?
Paula po. Paula Bermundo. Gusto mo ba ng chocolates, Paula? Hindi sumagot ang bata. Nakakaya itong umiti at kumubli sa likod ni Bless. Sa tita Gladys mo sana ito pero ibibigay ko na sa iyong isa. Dumukot si Mikal sa bulsa ng jacket. Inabot ang isang chocolate bar sa bata at ibinigay ang para kay Gladys. Nakalimutan ko ibigay kanina. Matamis na naging pasasalamat ng babae. Sinamantala ni Eliza ang pagkuha ni Gladys sa atensyon ni Mikel. Hinawakan niya sa kamay ang anak niya at hindi na napatungo sa basement. Sumunod si Bless na siyang may dala ng mga gamit at baon ng bata. Gwapo yung suitor ni Gladys sabi ni Bless. Pero para pabilira sa akin, hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Kilala mo siya. Formal na sagot ni Eliza habang hinuhubaran ng anak para bihisan ng damit pambahay. Si Attorney Mikel Alvaro. Saglit na nag-isip si Bless pagkuway ng laki ang mga mata. Yung shhh! Maagap niyang saway. Ngalitian niya si Paula na iangat ito na curious sa tingin sa kanya. Nagpasalamat ka ba sa chocolate na bigay sa'yo? Ay, nakalimutan ko po, Nay. Bulalas ng pastit kaya ako mawala sa pagkakahawak sa kanya. Papasalamat lang po ako. Hinabol ito ni Eliza at mabilis sa pinigilan sa magkabilang bewang. Wag na, may istorbo sa rin na Ma'am Gladys mo. Ako na lang magpapasalamat para sa'yo. Binuhat niya si Paula at iniupo sa sila ang plastic nilang dining set. Kumain ka na ba? Tumango ang bata. Pero nagugutom po ulit ako. Pakakainin kanina ng Bless. Natatawang sabi ni Eliza at bumaling sa kaibigan. Bahala ka muna kay Paula ha. Bababa ka agad ako oras na matapos na ligpitin sa kusina. What does he want? Pabulong pang tanong ni Bless nang sabayan siya sa pagbanhik sa hagdanan. Bisita siya ni Gladys pero ewan ko. I have the strange feeling na may sadya na naman siya sa akin. Bless, alam niyang hindi ko pinaampon si Paula kay Kuya Arnel. Hinagod ng kaibigan na nag-aalalang kulot sa noon niya. Wala silang habol, Eliza. Pangaalo nito. Remember, sila nagpapirma sa kontrata at hindi ikaw. Alas 10 na ng gabi, hindi pa rin umuwi si Mikel. Nakatulog si Paula sa sobrang pagod at matagal na nakalit si Bless. Masaya pa rin ito nakikipagkwentuhan kay Gladys sa salas. Tuloy hindi pa magawang matulog ni Eliza dahil baka kailanganin pa siya ng among dalaga. Ngunit maya-maya lamang kinakatok na siya ni Gladys sa basement. Ikaw na maghatid kay Miguel sa gate. Naghihikab na sabi nito ngunit aniwalas pa rin ang mukha. Ilak mo na't siguradong uumagay na si tita sa bahay ng kaibigan niya. Gusto niyang tumutol. Bakit siya? Hindi naman ito bisita. Tila nakalata naman si Gladys. Nakangiti nitong tinapik ang balikat niya. Kung may natutunan naman ang koneksyon para i-hold ang interes ng lalaki sa akin, yun ay maging playing hard to get. Kaya kahit gaano ko pa man kakrush ang si Mikel, hindi ko dapat ipakitang dead na dead ako sa kanya. Hindi na siya nakatutol. Pero hindi pa man nila narating ang tarangkahan, hindi na siya ng lalaki sa madaling masulok ng hardin. Mikel, ano ka ba? Nakasilip sa bintana si Ma'am Gladys. Sa kanya ka ba natatakot? Wala akong dahilan para matakot ako sa'yo. Tanggi niya. Baka kung anong isipin ng amo ko. Mag-uusap lang tayo, Eliza. Kanina pa ako may gustong sabihin sa'yo. Seryoso si Mikel. To tell the truth, ginamit ko lang si Gladys para makalapit sa'yo. Dahil alam kong hindi mo ako kakausapin kapag... Kung kukulitin mo na naman ako sa suportang ibibi... Patay na si Paulo. Natahimik siyang bigla. Sumara ang labi niya at naglapat ng mariin. Sa kaunti-unti nilukot ang kanyang mukha. May hikbing ibig tumakas sa lalamunan niya, ngunit pinipigil-pigil niya. Alam niya na oras sa palayain niya iyon, hindi na siya maaawat ni Miguel sa pag-iyak. Nag-crash ang chopper na sinasakyan niya and he did not make it. Isang buwan na siyang nailibing. At ngayon mo lang sinabi? Mapait na wika niya. It is not for me to tell. Alam mong sumusunod ako sa pinag-uutos si Don Amado. Isa pa nagluluksa din ang asawa niya. Napapikit ng mariin si Eliza. He was married to Yolanda 5 years ago. Nang iwan niya ako? I'm sorry, Eliza. Umangat ang isang kamay ni Miguel sa hangin na parang ibig ihaplos sa pisngi niya ngunit binawi din kapag kuwan. If it will help you to know, litrato mo na sa pitaka ni Paulo na makuha ang bangkay niya. Doon hindi niya napigil ng pag-iyak. Isa lang ang kahulugan niyon. Hanggang sa husuling sandali ng buhay nito, totoong minahal siya ni Paulo. Humakbang palapit sa kanya si Miguel at nananan siyang hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tuluyang yumapos sa kanyang lalaki habang marang hinahagod ang mahaba niyang buhok. Katulad nung araw, nung dumalaw ito sa ospital 5 years ago, may dinilang comfort kay Eliza ang haplos ni Miguel. Alam ba ni Don Amado na sinabi mo sa akin to ngayon? May katatagan sa tinig ni Eliza na napahiyang kumalas kay Miguel. Siya nga ang nag-utos sa akin. Sagot nito. Bakit?
Nagsisimula na siyang kutuban. We can talk about it some other time. Babalik pa naman. No! Mariing putol niya. Sasabihin mo sa akin ngayon, bakit kanya pinapunta dito? Lalong lumakas ang tagundong sa dibdib niya nang pagalain muna ni Miguel ang tingin sa mukha niya na parang nag-aalangan sa sasabihin. Hindi pa man nagsasalita ang lalaki, parang naririnig na niya ang tinig sa isip nito. Si Paula, Alyssa. Mahinahong sabi pagkuwan. Kailangan ni Don Amado ng isang tagapagmana. Namumula ang mukha ni Alyssa sa galit. Namumula pati mga mata niya sa kakatapos sa pagluha nang pumasok siya sa bahay. Hindi na siya nagtaka na madatnan niyang nakaupo si Gladys sa sofa. Matalim ang tingin naghihintay sa kanya. Ipabibigay ko na sa tita ang sweldo mo bukas, Alyssa. Matigas ang tinig ito. Makakaalis na kayo mag-ina. Itinatanong pa ba niya kung bakit? Nagpupuyos ang dibdib niya sa puot kay Mikel. Tahimik na ang buhay nila ni Paula. Sa loob ng 5 taon na buhay silang dahop man sa maraming bagay, may kapayapaan naman sa isang iglap, ginulo na naman ni Mikel ang kaayusan ng buhay nilang mag-ina. Wala na sanang gulo, pero hindi. Katulad ng isang aso, naging tapat si Mikel sa amo. Bawat galaw niya nakareport kay Don Amado. Bawat pangyayari sa buhay niya, mula na isilang si Paula. Ano nga ba uli ang sabi ni Mikel? Sa maniwala ka at sa hindi, concerned din naman sa'yo si Don Amado. Maaring hindi ikaw ang babaeng gusto niya para kay Paulo, pero wala makakapagpabago na si Paula ay kanyang apo. Sa loob ng 5 taon, Alyssa, nakasubaybay ako sa'yo. Sa utos si Don Amado. Sarkasikong dugtong niya. Ay ang utos ng sarili ko. Ginagap ni Miguel ang kamay ni Alyssa. Pinabayaan niya. Dahil sa maniwala ka at sa hindi, concerned din ako sa inyong mag-ina. Pahiklat niya binawi ang kamay at malakas na sinampal sa pisngi ni Mikel. Saka walang paalam na umalis. Pasensya ka na talaga, Bless. Hindi matapos-tapos na hingin pa umani niya sa kaibigan habang naglalatag to ng manig sa kahoy na sahig ng silid na maaari nilang higaang mag-ina. Wala lang talaga ako matatakbuhan. Marinig ko pa yan, Alyssa, at paputulan na kita ng dila. Nagbibirong banta nito. Nasaan na ba yung inaanak ko? Nakikipaglaro kina Junjun at Maki. Tukoy niya sa mga pamangkin ni Bless. Sabik sa kalaro ang baby ko. Palibhasa walang kabuntot kundi anino. Mag-asawa ka na kasi na may magtanggol naman sa inyong mag-ina. Pagbibiro pa rin ang kaibigan. Parang piniga ang puso ni Eliza sa narinig. Nang hihinang napaupo siya sa kanto ng papag ni Bless. Bumuntong hininga at pumikit ng mariin. Mahal mo pa rin si Paulo. Hindi tanong iyon kundi afirmasyon. How can I help it? Namatay siya, nagmamahal pa rin sa akin, Bless. Humihikbing saad nito at saka paanasan mo lang sa sarili. Paulo, bakit tayo nagkaganito? Tinugon siya ng katahimikan. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo. Nang uuyam na sabi ni Alyssa na mapagbuksan si Miguel. Paano naman kaming natuntun? Sinabi ko na sa'yo, wala akong hindi nalalaman tungkol sa'yo. Dapat, sayang ang binabahid sa'yo ni Don Amado. You can't intimidate me, Alyssa, and you don't have to. Kung pakikinggan mo lang ako sa patakasan, mawawala ang galit mo sa akin. I doubt it. Please, mag-usap naman tayo ng matino. Mabilis pang nag-isip si Eliza at naisip niya, bakit hindi? Alam niyang hindi siya tatantanan ni Miguel. Mainam nang marinig niya ang side ng kaaway para malaman niya kung paano niya ilalaban ang sarili. At si Paula, niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok ka. Natigilan si Bless nang sa pababa nito ng hagdanan, matatang kausap niya si Miguel. Bahagyang umiti si Eliza, sumagot ang mga mata. Okay lang, iwan mo muna kami. Lumabas si Bless sa maliit na hardin kung saan naglalaro pa ng patintero mga bata. Gusto kong ipaalala sa iyo, simula ni Miguel, na may pinirmahan kang kasunduan. Walang habol si Paulo ang pamilya niya sa anak mo kapalit ng hindi mo paghahabol sa manan in behalf of Paula. Bukod doon apelido mo ang dalang bata. Walang pag-asa makuha ni Don Amado ang anak mo nang wala kang permiso. Hindi ko ibibigay ang permiso, madiing sagot ni Eliza. At hindi for sale ang anak ko. Huwag niyang sabihing mayaman siya at magpapagalaw niyang mga salapi. Salamat at na-realize mo yan. Nakangiting putol ni Miguel. Matalino ka, Eliza. Alam mong walang hindi napapakilo sa pera. Shit ka. Hindi na wala ang pagkakangiti ni Miguel ngunit may nagdaang kirot sa mga mata nito. Minsan nasabi ko sa iyo, Eliza, na sa buhay na ito kailangan natin makapagkompromiso kung magkamansanan. Patuloy nito at isa sa pagkakatong ito sa paminsan-minsang iyon. Ikaw na rin nagsabi, mayaman si Don Amado. Magagawa niyang pakilusin ng pera para makuha ang anak mo. Gugustuhin mo bang mangyari iyon? Magkakamatayan muna kami. Na hindi na dapat mangyari kung ibababa mo lang ng kaunti ang pride mo. Sagot ni Miguel. Walang anak si Paula kay Yolanda. Si Paula ang tanging heredera.
Ipagkakait mo ba sa anak mo ang manang dapat talagang sa kanya mapunta? When she is old enough to decide, I will let her choose. Pero hanggat sakop siya ng kapangyarihan ko, walang makakagalaw sa anak ko, Attorney Alvaro. Listen to me. Kapag kumilos si Don Amado, tiyak na masasaktan ka lang, Eliza. At maniwala ka sa akin, ayokong masaktan ka. Umiigsi ang pasensyang sabi ni Mikel. Hindi ko sinasabing ibigay mo si Paula sa matanda. Bigyan mo lang siya ng karapatang kanilanan siya ng apo. Siya nagalis ng karapatan sa sarili niya. Nang sirain niya kami ni Paulo. Nagkamali siya. Nagkamali din si Paulo. Gustong bumawi ni Don Amado. Hindi mo ba siya maaaring pagbigyan? Konti na lang ang nalalabi niyang panahon. Pupunta na lang kami ni Paula sa kanyang libing. Masyado namang matigas ang puso mo, Eliza. Tinuruan niya ako maging matabas. Aalis na ako. Formal na sabi ni Mikel at tumayo. Pararatingin ko kay Don Amado ang pasya mo, pero kung sakaling magbagong isip mo, Eliza, tawagan mo ako sa numerong to. Sumunod siya kay Mikel nang lumabas ito. Matapos iabot sa kanyang calling card. Hindi bilang pagpapakita ng kagandahang asal kundi upang mapakalagaan si Paula laban dito kung sakali. Pero huli na. Nang marating ni Mikel ang kotse, may dinakwang itong kung ano sa upuan at pagkagulat nila Bless, mabilis na kinuna ng larawan si Paula. Walang nagawa si Eliza kundi magitngit. What is that all about? Takang lumapit sa kanya si Bless na makalis na si Mikel. Siguradong utos si Don Amado. Mapait siyang umiti. Mas magpupuyos lang siya kapag nakita niyang parang biniyak na bunga si Paulo sa ama niya at wala siya magagawa. Wala siya magagawa dahil hindi ko ibibigay ang anak ko. Pero biglang-bigla, bumulalas ng iyak si Eliza. Later nang pumasok sa Bless sa sala, namataan niyang calling card ni Mikel sa mesita. Dinampot niya yun at pinunod sa gitna nang hindi mo lang tinitingnan. Saka inihagis sa namumuwalang basurahan. 2 linggo pagkaraan at muling nagbalik si Mikel. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Kasama nito si Don Amado. Kapag pinipicture niya sa isip si Don Amado, ang larawang lumalabas sa balintataw ni Eliza, mataas at matikas sa lalaki, mayabang kung tumingin at umasta. Walang ipinagkaiba ang Don Amadong kaharap niya ngayon sa larawang ipinenta niya sa isip. Liban sa nararamdaman niyang paninimbang dito sa likod ng mga matang hindi makatingin ng tuwid. Nanay! Narinig niya ang bumababang yabag ni Paula sa hagdanan. Nasaan yung manikang bigay ni Bless? Naalarmang tawag niya sa kaibigan agad namang lumabas sa kusina. Kunin mo ang bata, dali mo sa silid at wag mong ilalabas hanggat siya ba ang apo ko? Kumurap-kurap ang matanda sa pagkakatitig kay Paula. Nagugulumihan ang tumingin lamang sa kanyang anak na nagpahinuhod naman ang hilahin ni Bless sa itas ng bahay. Hindi mo na siya kailangan itago sa akin, Eliza. Hindi ko naman siya aagawin sa iyo. Paano ako makakasiguro? Mas esme na nakabahid sa labi niya kaysa ngiti. Minsan yun ang inagaw sa akin si Paulo. Dahil may katrato siyang iba na ipinilit niyo sa kanya. Ganti ni Eliza. Kinumbas ang kamay na matanda. Hindi ako naparito para ibangon ng kahapon. Naparito ako para pag-usapan ang future ng anak ni Paulo. Ng anak ko. Maagap niyang pagtatama. At ako magdedesisyon sa future niya. Tama nga ang sabi ni Mikel. Nai-impertinentihang sagot nito. Masyado nga matigas ang ulo mo. Ngayong napatunayan niyo na ang akusasyon, makakaalis na kayo. Marahang umiling lamang si Don Amado. Kapag umalis ako dito, magkikita tayo sa korte, Eliza. Hindi ko gusto mangyari yun at siguro kung hindi mo rin gugustuhin paano mo buhayin ng bata. Wala kang trabaho. Umaasa ka lang sa kawang-gawa ng ibang tao. Nagsimulang mga tog ang buong katawan ni Eliza sa magkahalong galit sa kaharap at takot sa relasyong totoo ang sinasabi nito. May pinirmahan kayong kasunduan, Don Amado. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Mikel. At kahit sang husgado kayo makarating, sinuko niyo ng karapatan niyo sa bata. Manghang napatingin dito si Eliza. Tama ba ang dinig niya? Sinusuportan nga ba siya ni Mikel? The best thing about law is the infinite variety of breaking them. Mayabang na tugon ng Don. Kaya nga may mga abogadong tulad mo. Kung makakarating nga tayo sa korte, sisiguraduhin kong hindi na akong hahawak ng kaso. Mahinahon ang pagkakasabi ni Mikel, ngunit nagpalit pa rin yon sa malalaking mga mata na matanda. Mataas kang magsalita. Umismid ito. Nakakalimutan mo na ba, Mikel, na hindi ikaw ang pinakamahusay na abogado sa bansa? Hindi sumagot ang lalaki. At lalo yung nagpalog sa kumpiyansa ni Eliza. Totoo ang sinabi ng Don. Magagawa nitong magbayad sa pinakamahal na abogado sa Pilipinas. At kung hindi man ito magawang tapalan ng perang mata ng batas, gano'n na lamang ba yung kidnapin nito si Paula at dalhin sa ibang bansa? Walang hindi nagagawa ang salapi. Apelido kong dala ni Paula. Tinangka niya pa rin pagtakpan ng takot.
Wala namang nakapirma sa birth certificate niya. Ngumisi ang matanda at may dinukot na papel sa bulsa ng suot na polo. Saka iniabot sa kanya. Nagtatakang binuklat iyon ni Eliza. Xerox copy ng pinadala niyang telegrama 5 years ago. Paolo, for the sake of our baby, keep in touch. I'm getting worried. Please come back. Eliza. Mag-uusap na ba tayo, iha? Nakangating tanong ni Don Amado. Hindi siya nakasagot. Tinignan niya si Mikel na tila nagpapasaklolo ngunit nanatiling nakatingin lamang din sa lalaki na para naghihintay sa kanyang pasya. Sa buhay na to, kailangan nating makipagkompromiso kung pagminsan. Hindi man tiyak ni Eliza ang nararamdaman niyang talo siya. Gayon may taas noon niyang ibinalik ang papel sa matanda. Bago kayo magsalita, paungulan ni Eliza. Let me assure you na hanggat nabubuhay ako, hindi niyo makukuha sa akin ang anak ko. Kay may husgado man o wala. Hindi ko siya kukunin. Sabi nito nang hindi ka kasama. Gusto kong tapusin mo ang pag-aaral mo, Eliza. Magkatrabaho ng desente at hindi umaasa sa kaibigan sa papapaalila. Isang inang may pagmamalaking ibig ko para kay Paula. Gusto niyang matapos ang pag-aaral. Bakit hindi? Gusto rin bigyan ng mas magandang buhay ang anak. Pero sa tulong ni Don Amado, hindi yata niya masisikmura yun. Salamat sa insulto, sabi ni Eliza. Pero napapakain ko pa ng sapat ang anak ko. Dahil maliit pa siya at maliit pang gastos. Paano kapag nag-aral na siya? Saan mo ipapasok? Sa public school, walang itatupag ang teacher kundi magbenta ng tosino at longganisa? Anong ipapasot mo sa kanya? Tagpi-tagbing basahan o damit na pinagkaliitan na ng ibang bata? No, iha. This time, you'll have to do it my way. Damang-dama niya ang karugtong na or else sa pangungusap ni Don Amado kahit hindi nito isinatinig. May pamimilian ba ako? Sumusukong tanong ni Eliza. Pack your things. Lumuwang ang ngiti nito. At bukas na umaga dadaanan kayo ni Mikel at saan kami pupunta? Maang niyang tanong. Sa Negros. Saan pa? Gusto ko makasamang apo ko na matagal. You can't do this. Mauna ako sa asyenda. Hindi nito pinansay ng protesta ni Eliza. Hihintayin ko ta kayong dalawa ng apo ko doon. At wag mo akong bibigoin, iha. I am never a good sport. Habang papunta sila sa airport, hindi kinikabo ni Eliza si Mikel. Hindi naman nagtanga makipag-usap sa kanyang lalaki. Sa halip, ipinako nito sa mapagtanong na bata ang konsentrasyon. Siyempre ba may sapat na isip na si Paula para magtakbo sa takbo ng pangyayari. At si Eliza na rin nagsabi sa sariling mas matalas ang instinct ng mga bata kaysa sa matatanda. Saan po ba tayo pupunta, nanay? Sasakay tayo ng eroplano. Opo nga, alam ko yun. Tila na-estupidahang sagot nito. Pero saan nga tayo pupunta? Sa gatay ko? Hindi malaman ni Eliza kung paano sasagot. Oo, Paula. Si Mikel ang sumalo sa kalituhan niya. Pupunta tayo sa tatay mo pero hindi mo na siya makikita kasi ang tatay mo patay na. Anong patay? Sumandal si Eliza sa sandalan ng kotse at pumikit. Nagkunwang inaantok. Ngunit ang totoo pinipigil niya lamang ang pag-iinit ng mga mata. Ibig sabihin natutulog na ang tatay mo. Matyagang paliwanag ni Mikel. Yung tulog na hindi na pwedeng magising at ang higaan niya natatabunan ng lupa. Di hindi na siya makakahinga. Feeling smug na sagot ni Paula. Hindi na nga siya humihinga kasi kapag patay ng isang tao hindi niya na kayang huminga. Wala na siyang kayang gawin. Hindi na nga niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Saglit na tumahimik si Paula. Nag-iisip. Pagkuway niyugog sa balikat ng nakapikit na ina. Nanay, gising! Nagdilat si Eliza. Bakit? Baka makatulog ka at hindi ka na magising. Ayokong hindi ka gigising, nanay. Iiyak ako. Natawa si Mikel at nakitawa si Eliza. Pero may butil ng duhang nangilid sa mga mata niya. Naalarma si Paula. Umiiyak ka, nanay? Natawa kasi ako. Nginig ang tinig na sagot niya sa kapayakap na sinandal sa dibdib ang likod ng anak para hindi na nito makita ang pagkibot ng kanyang labi. Kapag natatawa ang isang tao, naiiyak din naman. Sinulipansong saglit ni Mikel ngunit hindi kumibo. Ipinako lamang nito ang tingin sa dinaraanan ng sasakyan. Nang makatulog si Paula sa kandungan ni Eliza, saka pala nagsalita si Mikel. Afraid? Konti. Pag-amin niya. Liban sa pangalan at maraming panggugulo niya sa buhay, hindi ko talagang kilala si Don Amado. Bahagyang tumawang lalaki. Mahirap pa talagang magpatawad? Kung ikaw na sa kalagayan ko, magiging madali ba, Mikel? Of course not. But if I'm in your shoes, bibigyan ko siya ng pagkakataon makapagbayad sa kasalanan niya. Tao lang naman tayo at lahat tayo nagkakamali. At lahat tayo marunong ding magsisi. Nasasabi mo lang yan dahil siya ang pinaglilingkuran mo. Sagot ni Eliza. Besides, paano ko bang patatawarin ng taong hindi naman totoo napapakita ng pagsisisi?
He practically blackmailed me doing this. Ikaw na nagsabing hindi mo totoong kilala si Don Amado. Paalala ni Mikel. Alam kong hindi ka nagtitiwala sa mga salita ko, Eliza, pero hayaan mong sabihin ko pa rin na ito mismong paglapit sa inyong mag-ina na matanda, paraan niya ng pagsasabing pinagsisisihan niya ang mga pagkakamali. He has a funny way of showing it. Dahil hindi niya alam kung paano i-express. But can you blame him? Lahi sila ng asyendero. Sa pool pagkabata na sanay siyang magpagalaw sa mga tao. Tinitingala siya na nasasakupan at hindi siya natutuwang kumukod para sa pagkakataong kailangan na. So I'm the one who have to stoop now? Ang mundo ni Don Amado humahanga lang sa lupain at tauhang nasasakupan niya. Mas marami kang nakita at naranasan kaysa sa kanya. Mas pinalawak niyo ng isip mo. Kung hindi pinipigilan ni Eliza ang sarili, batid niyang lalago ang paghahang na darama niya para kay Mikel. Sa pananalita ng lalaki, nararamdaman niyang hindi lamang ito matalino kundi malalim ding tao. Pero muli, hindi niya dapat kalimutan na abogado ito at ang propesyon nito ay may kakayahang bumaluktot sa katwiran at magtuwid ng kabalakyutan. Pinag-aaralan nitong takbo ng isip ng isang tao at may kakayahan itong makumbinse ng araw ay sumisikat sa kanluran. Matagal mo na bang kilala si Don Amado? Pabalik tanong ni Eliza. Kung tatawagin mong matagal ang halos buong buhay, sabi ni Miguel, then I've known him a long time. Siya ang lolo Amado mo, Paula. Napilitang pagkilanlan ni Eliza ang dalawa nang salubungin sila ng Don sa salas sa malaking bahay sa asyenda nito sa Negros. Ang tatay ng tatay mo. Walang sagot mula sa anak. Naratiling nakatitig lamang ito sa estrangherong kaharap. Sa simula walang ekspresyon, nakatingin lamang si Don Amado sa mukha ng apo, pero ilang sandali pa't unti-unti nang nalusaw ang maskara nito. Kumikibot ang labi ng matanda nang humakbang palapit sa kanila at umupang pa-squat sa harap ng bata. Kamukhang kamukha siya ni Paulo. Bulong nitong walang eksaktong pinatutungkulan. Saka binukas sa mga bisig kay Paula. Apo, ikis mo naman si Lolo. Bahagyang umurong si Paula na tila nahintakutan hanggang mapasandal sa mga hita ng ina at sa saglit na iyon nag-alala si Eliza na baka tumanggi ang kanyang anak. Hindi sanay sa company ng lalaki ang bata at hindi ito sanay humalik kanino man, liban kay Bless at sa kanya. Pero nang hapitin nitong palapit ni Don Amado, tila nakaliting tumawa na malakas si Paula at mahigpit na yumakap sa leg ng lolo. Mabilis na kumarap si Don Amado, ngunit hindi rin nakubli ang pamamasa ng mga mata. Nang bigla itong tumayo buhat sa buhat ng apo. Mabilis tumalikod si Eliza para bigyan ng pagkakataong magkasarili na maglolo. Ang dating naglalagablab na puot niya sa matanda ay bahagyang pinaglubag ng tagpong iyon para magkaroon siya ng konsiderasyon. Batid niyang hindi gugustuhin ng Don na may makasaksi ng sandali na kahinaan ito. Mabilis na sinundan niya si Mikel. Salamat, Eliza. Nagkibit lang siya ng balikat. Narito lang din kami ni Paula. I've decided to make the best out of our stay here. Ako rin ang talo kapag kinonsumi kong sarili ko. Inihatid sila mag-ina ng katulong na nagpakilalang manang Esther sa magiging silid nila nang payag ni Don Amado mapahiwalay dito ang apo. Gayon na lang pagkamanghanin ni Paula na sa pagbukas sila ng pinto ay bulagain sila ng silid na umaapaw sa manika. Naghihiyaw sa katawaan ng anak at naisip ni Eliza may buti rin namang dulot ang panggigipit sa kanya ng Don. Kahit minsan sa buhay ni Paula, matitikman nito ang luhong hindi niya kayang ibigay. Ina siya at kalabisan mang sabihin, mas maligaya siya nakikita ang katuwaan ng anak. Anong masasabi mo sa lolo mo? Tanong ni Eliza nang kumalma ng excitement ni Paula. Mukha naman pong mabait. Tumabay ito sa pagkakaupo niya sa kama. Yakap pa rin sa kamay ang isang malambot at pakintam na stuffed toy at humilig sa dibdib niya. Kaya lang masyadong iyakin. Natawa siya. Paano na-miss ka niya? Saka ang dami-dami sinasabi tungkol kay tatay, Nay. Anong sinabi? Napakunot siya ng noo. Sorry daw kung hindi ako lumaking kasama si tatay. Sorry daw kung di ko siya nakilala bago namatay. Bakit siya nagsasorry, Nay? Di ba sinasabi lang dapat yung sorry kapag na may gawa ng kasalanan? May nagawa ba ang kasalanan si Lolo Amado? Hanggat magagawa ni Eliza, iniiwasan niya makaharap si Don Amado. Hindi pa niya sigurado kung paano niyang i-handle ang nabuksang relasyon dito. Totoo mang natutuwa siya na kahit papano may nakilalang lolo si Paula, hindi may tatatwang naroon pa rin ang sakit na dulot ng mga ginawa nitong pagsira sa buhay niya. Gayon pa man, pinabayaan niya si Paula na mapalapit sa agwelo. Hindi dahil sa ano paman kundi dahil batid niyang yun ang gugustuhin ni Paulo kung nabubuhay pa ito. Samantala, yung antagonismong nararamdaman niya kay Miguel, unti-unti nang nawala.
Sa kabila kasi ng sibilyang pakikitungo, naratiling mainit ang pakikitungo ng lalaki na sa villa rin nanunuluyan habang naroon silang mag-ina. Nakikita mo yung parang malaking bahay na yon? Itinuro sa kanya ni Mikel ang building sa lupang nasasakop pa ng villa. Guest house? Hindi, bahay yon, hindi mausoleum. Hindi siya kanilabutan, ngunit nagulat siya sa narinig. Diyan ba nakalibing si Paulo? Pati na ang great-great ancestors ng mga San Diego. Katahimikan. Gusto mo bang puntahan? Pagkuway untag ng abogado. Tinanong ni Eliza ang sarili. Gusto niya nga ba? Masasabi niya na ba na buong katapatan sa punto ni Paulo na pinapatawad niya na nga ito? Hindi pa. Hindi pa siya handa. Saka na lang. Kusang loob na nilampot niya ang kamay ni Mikel at hinilayon habang itinuturong isang malabay sa puno. Ang daming bayabas. Gusto ko ng bayabas. May sinasabi mga mata ni Mikel nang tumingin sa kanya, ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Sumunod dito ng tamakbong palayo si Eliza at para mga batang nag-unahan sila sa pagpanhik sa puno. Ikatlong linggo na sa asyenda ng ungkatin ni Eliza kay Mikel, ang bagay na matagal nang umuukil-kil sa isip. Kwentuhan mo ako tungkol kay Yolanda. Nag-angat ito ng mukha mula sa binabasang magazine at tumingin kay Eliza na parang pinagdududaan ng kaseryosohan ng titig niya. Anong ikukwento ko? Pagkaway tanong nito. Kahit ano. Tinoon ni Eliza mga kamay sa pasimano ng veranda at tanungaw sa malawak na hardin ng villa. Kung saan siya nakatira, kung anong ugali niya, kahit ano. Bakit gusto mong malaman? Dahil gusto ko. Maganda siya. Ibinaba ni Mikel ang magazine sa kandungan. Mabait, maalalahanin. Magkababata sila ni Paul at magkaibigang matalik ang mga ama nila. Bata pa lamang sila, minahal na ni Yolanda si Paulo. Lumaki sila sa ideyang sila maging mag-asawa sa hinaharap until he met you. Sila rin naman ni Yolanda ang nagkatuluyan. And it was hell for her. Anong ibig mong sabihin? Maang siyang humarap kay Mikel. Pinakasalan niya si Yolanda kahit ikaw mahal niya. Wala siyang binigay kay Yolanda kundi sama ng loob. Hanggang kamatayan pinamukha niya sa asawang hindi nito napagtagumpay ang burahin ka sa puso niya. Naalala niyang larawang nakuha sa wallet ni Paulo. Dalawang damdamin ang ibinuga ng ipagtapat ni Mikel. Tuwa dahil bakit kailangan pang may ibang taong masaktan, ibang buhay na masira. Sa palagay mo, magagalit siya kapag nakita niya ako? Malaki ang puso ni Yolanda, Eliza. Tila nasisiyahang sabi nito. Gusto ko siyang makilala, Mikel. Sabihin mo kung kailan at dadalhin kita sa kanya. Ang asyenda ni Don Amado ay kanugnog lang ng asyenda ng pamilya ni Yolanda, ngunit kailangan pa nilang sumakay ni Mikel sa Land Rover para marating ang tahanan nito. At nagkaharap nga sila ni Yolanda. Hindi magsisinungaling si Mikel nang sabihin nitong maganda si Yolanda. Hindi naman sa binababa ni Eliza ang sarili, ngunit batid niyang she's nothing in comparison sa tila Diyos ang kaharap niya. Lahat ng parte ng katawan nito ay kahabaan na aristokrat ang pinagmulan. Mula sa malalaking matang kulay tsokolate, palalong ilong, manipis na labi at malasot lang kutis. Hindi niya tuloy maiwasang itanong sa sarili kung ano nakita ni Paulo sa kanya para hindi nito magawang papapasukin sa puso si Yolanda. Eliza, kahit ang tinig ng biyuda ay malamig, tila musika sa pandinig. Hindi na niya pinagtakhan kung papaano nakilala agad siya ng babae, gayong hindi naman sila pinagkilala ni Mikel. Nakikiramay ako, Yolanda. Ganting bati niya sa babae. Natapos ng paghihirap niya. Anito, hindi niya alam kung anong isasagot. Sinulon ni Mikel ang nakakasiwang sitwasyon. Lumapit ito sa biyuda at hinapit sa bewang. May makakain ba? Masiglang tanong ng lalaki. Nangiti si Yolanda. Ikaw talaga? Walang naman ang isip mo kundi pagkain. Sexy pa naman ako para mapagkamal ang refrigerator, no? Namimiss ko lang kasi mga luto mo. Saka hindi pa kami nananghali ni Eliza. Ano pang ginagawa natin dito? Tara sa komedor at nakakapaghain niya ako. Nakakahiya naman. Alanganin si Eliza. Nonsense. Kumalas ito kay Mikel at lumapit sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang pagkilala nating to. Eliza, if you don't mind, I want to know you more. Baka sakaling matulungan mo akong maunawaan pa si Paulo. At napag-isip ni Eliza, hindi rin nagsisinungaling si Mikel nang sabihin nitong mabait si Yolanda. Sa kabila naman naging pagkukulang ni Paulo, hangad pa rin ng babae ang makaunawa. At kung hindi siya makapagbibigay niyon sa byuda, hindi niya ipagkakait. Naramdaman niya ang pangailangan nitong maintindihan si Paulo kung bakit siya nito inibig. Nagpa siya siyang kaibiganin din si Yolanda. Matapos kumain ng tanghalian, nagpahiga sila at niyaya na siya ng babae para iligid sa kabahayan. Inayayahan din ito si Mikel pero tumanggi lamang ito.
If you don't mind, gusto kong umidlip sa duyan. Inaantok ako sa dami na nakain ko. Gayon may batid nilang pareho na binibigyan lang sila ng pagkakataon ni Mikel na magkasarilinan. Nasaan ang parents mo? Nagagilap ng mabubuksang paksa si Eliza sa isip. Si Mama nasa opisina. May inaayos na problema sa kooperatiba. Si Papa naman nasa salida at nagpapahinga. Hindi na siya nakakalakad mula na maaksidente sila ni Paulo. Kasama niya si Paulo sa aksidente? Gulat na tanong niya. Tumango si Yolanda. Tingnan natin kung gising siya. Ipapakilala tuloy kita. Yolanda. Bumigat ang hakbang at nag-aalala. Don't worry. Walang alam ang parents ko sa problema namin ni Paulo. Napagkasundo namin ni Papa Amado na ilihim lang ang iyong nakuha sa wallet niya. I'm sorry about that. Tahimik na sabi ni Eliza. Wala kang kasalanan. You were out of his life if not of his heart. Hindi ko lang talaga maintindihan kung anong kulang sa akin para... Hindi nito na ituloy ang sinasabi. Hindi ito umiiyak, kulit batid ni Eliza na pinagsisikipan itong kontrolin ang emosyon. Sa palagay ko, hindi ito usapin ng kakulangan o kahikitan ko. Pagkaway sabi niya. Nagkataon lang na may dahilan sa konsensya ni Paulo dahil sa pag-iwan siya sa aming mag-ina. Bumuntong hininga ang biyuda. Nasaan nga pala si Paula ang pangalan niya, hindi ba? Isinunod ko sa pangalan ng ama niya. Hindi ka ba nagalit sa kanya? Nagalit din, pero gusto ko pa rin magkaroon siya ng bahagi sa anak ko kahit sa pangalan lang. Napatawad mo na ba siya? Maingat na tanong ni Yolanda. Matagal na. At naramdaman niyang hindi pagbibigay lamang ang sagot niya, kundi nanggaling mismo sa puso. Sa pulpa na maging ina ko kay Paula. Naalarma si Eliza na magising siyang wala na si Paula sa kanyang tabi. Nang basulipan niya ang orasan, natanto niyang 10:00 na pala ng umaga. Tinanghali siya ng gising dahil pilit niyang tinapos kagabi ang historical romance na pinahiram sa kanya ni Yolanda. Dali-dali siya nagbangon sa pagkakahiga. Palabas na siya ng silid ng sumiloy, ang malakas na hangin at dalhin sa kanya ang matinis na tawa ng anak. Nawala ang kanyang pag-aalala. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang anak mula doon. May kung anong humaplo sa puso niya na makitang tinuturuan ni Mikel na lumangoy si Paula sa swimming pool na nabubungan sa gitna. Sa malas ay kaysese ng anak niya at is ang pakikitungo sa abogado. Ito ang kulang, naisip niya. Ano mang pagsisikap ang gawin niya para maibigay kay Paula ang lahat, hindi niya ito mabibigyan ng ama. O hindi nga ba? Hindi naman ipokrita si Eliza para hindi aminin kahit sa sarili na. Nung una pa mang makaharap niya si Mikel, sa kabila ng galit niya sa mensaheng pinadala ng mga San Diego, nakadama na siya ng pisikal na atraksyon sa lalaki. Atraksyong nadama niya muli na magkita sila pagkatapos ng 5 taon. At ngayon patuloy na lumalalim dahilan sa mga katangiang unti-unting nabubuksan sa mga mata. Ngunit dapat niyang pigilin. Dahil bagamat naramdaman niyang karapat-dapat na sa pagtitiwala si Mikel, paano siya makakaasa na iibig ito sa isang tulad niya na dalagang ina? Naghilamos si Eliza ng sariling banyo, ng silid at pinalitan ng t-shirt at walking short ang suot na pantulog. May mga biniling bagong damit para sa kanya si Don Amado, ngunit hanggang ngayon pinagtitigasan pa rin niya ang desisyong huwag iyong gamitin. Agad siyang naispatan ni Paula na lumabas siya sa pintong naglalagos sa dako ng swimming pool. Nanay! Pasigaw pang bati ng anak. Samahan mo kami mag-swimming. Ayoko, mababasa ako. Matinis na tawa ang sukling ng anak sa biro ni Eliza. Pilisan ito ni Miguel sa mga balikat at lumangoy palapit sa kanya. Tinanghali ng gising. Ang mahal na prinsesa. Biro ng lalaki. Kumain ka na ba? Hindi pa naman ako nagugutom. Kanina pa ba kayo? 30 minutes. Why don't you join us? Malaki naman ang lilim sa gitna. Hindi ka masa-sunburn. Hindi naman ako marunong lumangoy eh. Si Nonoy sinungaling. Nakalabing bintang ni Paula sa tumingin sa lalaki. Huwag ka pong maniwala, Tito Mikel. Lagi nga po silang nagkakarera ng Ninang Bless sa paglangoy kapag nagpupunta kami sa Laguna. Tumaas ang isang kiling ni Mikel sa pagkakatitig sa kanya. Kung anong ginagawa ng matanda, siya rin gagayahin ng mga bata. Sabi nito, Paula, anong ginagawa sa nanay mo kapag nagsisinungaling ka? Pinapalo po. Nakalabi pa ring tugon. Anong gagawin natin ngayon sa nanay mo? Papaluin. May kabuntot yung malakas sa tawa. Iniupo ni Mikel si Paula sa gilid ng swimming pool at unti-unting umahon sa steps ng swimming pool. Gustong umurong ni Eliza, hindi sa takot na mapalo kundi upang makisakay sa biruan. Ngunit tila siya tinulos sa kinatatayuan nang mapagmasdan ng hubad na belt ng katawan ni Mikel. Hindi pinapalo ang mga nanay. Sabi nitong si Paula ang kausap ngunit sa kanya nakatingin. Nangingisda pang kapiluhan sa mga mata. Ang dapat sa kanila?
At bago pa man nakaiwas si Eliza, pinasa na siya ng parang sako ni Mikel sa malalapad nitong balikat. Namumula siyang nagpapasag nang mahulaan ang balak ng lalaki, pero sa ginawa niya ay nahulog lamang ang suot niyang tsinela sa lupa at hindi man ang nagulong balahibo ni Mikel. Tawa ng tawa si Paula nang bumagsak siya sa tubig at lumutang nasisinghap-singhap. Para kang sirenang walang buntot, nanay. Napipikong binalingan niya si Mikel, pero anumang argumentong sasabihin niya sana'y naglaho sa bibig nang mapansin niya ang intensidad ng pagkakatingin nito sa nabasa niyang dibdib. Wala siyang suot na bra, kaya't bakas na bakas sa manipis na kamiseta ang maliliit na tugatog niyon. Saglit na natukso si Eliza ang takpan ng braso, ang pinagpipista ng mata nito ngunit sa halip, disimuladong nilabog lamang ang babae ang katawan sa tubig. Iahon mo na si Paula. Nag-iiwas ang tinging utos ni Eliza. Baka sipunin yan. Bakit ako ang aahonin? Ikaw dyan ang ayaw mabasa eh. Oo nga naman, si Mikel. Pwes hindi yun na ako kailangan ipagtabuyan. Talagang aahon ako mga lintik kahit hindi pa nasasayaran na mainit ang sikmura ko. Itinaas niya mukha kay Mikel, half hoping na iaabot itong kamay sa kanya upang tulungan siya makaahon. Gayon nga ang ginawa ng lalaki. Dumaitin ang palad niya sa palad ni Mikel nang makaisip siya ng kalokohan. Bigla niyang hiniklat ang kamay kaya't sa halip na siya ang mahilang paitaas, ito ang bumagsak sa tubig. Habang nanlilit ang mata ni Paula sa pagtawa, nagmamadali nang nilangoy ni Eliza ang patungo sa steps ng swimming pool. Nakaahon na siya na makaporma si Mikel at iniwan niya ito ng malulutong na halakak. Nang maikubli ni Eliza ng dahon ng pinto, nakangiti siyang sumandal doon at nagbuntong hininga. Pamilya. Ngayon ko lang napag-isip-isip, Mikel. Basag ni Eliza habang pananahin niya ng damit para sa Barbie doll ni Paula at may kung ano naman itong ginagawa sa hawak na sketchpad. Ang dami-dami mo nang alam tungkol sa aming mag-ina, pero ako wala akong alam tungkol sa iyo kundi pagiging abogado mo ni Don Amado. Ano ba ang gusto mong malaman? Bahagya lang itong sumulyap sa kanya at ibinalik din ang tingin sa papel. Anything. Nasaan ang parents mo? Ang daddy ko namatay when I was 3. My mother died when I was 12. No brothers or sisters? I have a brother pero patay na rin ngayon. Ang lungkot naman pala ng buhay mo. Bakit naman? I'm still alive. Oo nga, but with no one to share your success with? Halos kapusin ang hininga si Eliza sa kapangasang nakapaloob sa sinabi. Mukhang wala naman siyang alalahanin dahil nagkibit-balikat lang si Mikel. At tulad ng inaasahan ni Eliza, sinakyan nga nito ang dali ng konversasyon. Paano mo nalamang wala nga? Meron ba? Sorry, I just assumed that... Wala naman ako sinabing meron nga. O wala. The truth is I met this very special girl a long time ago. And I want to share not only my success but also my life with her. But she's still in love with a dead man. Iisa ang pangalan pumasok sa isip niya. Si Yolanda. Naikwento sa kanya ni Mikel with fondness ang friendship na namagitan dito at kay Yolanda. Kahit hindi pa ito nakasal kay Paolo. At ngayong patay na si Paolo, patuloy pa rin iniibig ni Yolanda ang asawa. Sad. Sabi niya na lang. Is it? Hindi pa naman ako ganun ka-hopeless. Hinintay ko lang siyang makalaya. Hindi na kumibo si Eliza. Tahimik na kinabit niya ang huling piraso ng riraso sa tinatahing doll dress at nagpaalam na kay Mikel pagkatapos. Sumakit ang mata ko. Ipapahinga ko lang sandali sa kwarto. Hindi mo man lang ba titignan ang ginagawa ko? Nagtatakang kumunot ang noon niya. Pagkuha itinaas ni Mikel ang sketchpad para sa kanya at nakita niya doon ang larawan ng sarili. Malungkot ang mga mata at nakatanaw sa ulap. Hindi ko alam na marunong ka palang gumuhit. Tumawa si Mikel. Frustrated visual artist ako. You won't be frustrated kung ipaperso mo lang ang hilig mo. You have the potentials. At malungkot siyang bumunto hininga. I never see myself this beautiful. Beauty lies in the eyes of the beholder. Malakas lang ng konti sa bulong na sabi nito. Can I keep this? Tango lang ang tinugon ni Mikel. Pinunit ni Eliza ang pahina ng sketchpad at malungkot nang tumaligod. Nang makubli siya sa silid nilang mag-ina, sa kanya pinalaya ang luhang kanina pang pinipigil sa pag-alpas. Masakit na masakit ang loob niya. Anong kasalanan niya para umibig na naman sa isang lalaking walang iiwan sa puso niya kundi sugat? Mabilis niyang pinahid ang pisngi ng bumiling sa kama ang natutulog na si Paula. Yumakap ito sa unan at humiga lang nang malalim at saka nakapikit na ibinulalas. Tito Mikel! Marahang humakbang si Eliza at naupo sa gilid ng kama. Alam niya ang kahulugan niya at kumikirot ang puso niya. Naghahanap ang anak ng isang ama at nakita nito ang hinahanap sa katauhan ni Mikel. Sorry baby. Masuyo niyang hinagod ang isang kamay sa buhok at noon ito. Hindi ko siya maibibigay sa iyo.
Matagal na itong dapat ginawa ni Eliza. Hindi para sa katatahimik ni Paulo na batid niyang wala nang nalalaman pa, kundi sa katatahimik ng kalooban niya. May ingat niyang binuksan ang bakal na tarangkahan ng mausoleo na para bang maririnig pa ng mga tao sa malaking bahay ang ingay ng gawa ng langit-ngit ng mga bisagra. Sa marahan, halos ayaw isayad ng mga paa sa lupa na pumasok sa sagradong libingan. Pinaraanan niya ng tingin ang sinasabi ng mga lapida hanggang sa makita niyang hinahanap. Paulo San Diego. Tumayo si sa harap ng punton ngunit unti-unti niyang nadama ang pangihina hanggang tuluyan siyang napaluhod sa harap niyon. Saka siya tahimik na lumuha. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili sa gayong pesto. Hindi niya napansin na lumukob sa kanya isang anino. Eliza? Gulat niyang ipinihit ang katawan. Ibinulaga siya ng mahaway na bulto ni Don Amado. Mabilis niyang pinahid ang basa sa pisngi at tumayo. Salamat sa pagdalo mo sa anak ko. Kailangan ko magpaalam. Malat ang boses niya. At magpatawad. May natitira pa ba sa puso mo para sa akin, Eliza? Hindi siya nakasagot. Damang-dama niya ang senseridad sa tinig ng matanda. Ngayon bumaba ito nang hindi nagmamataas. Hindi man direktang sinabi, dama niya ang taos-puso nitong paghingi ng kapatawaran niya. Tawagin mo lang akong Papa. Alangan ito nagpatuloy. Sapat na para sa akin, anak. Yun lang naman ang hinihintay niya. Yung pag-amin ito sa pagkakamali at pagpapamalas ng pagsisisi. Dahil hindi niya kayang ibigay ang kapatawaran nang wala iyon. Pride na lang ang meron siya sa kanyang buhay. Lumapit si Eliza sa matanda at magilaw na iniyapos ang isang kamay sa braso nito. Tayo nang bumalik sa bahay, Papa. Takang-taka si Mikel na madaanan nila sa salas na nanonood ng TV. Tumingin to kay Eliza at binaling ang nagtatanong ng mga mata kay Don Amado na ginantihan nito ng ngiti. Salamat, iho. Hindi ko makakalimutan ng mga nagawa mo para sa amin. Later, nalaman ni Eliza ang kahulugan ng pasasalamat na iyon nang samahan siya ni Mikel na mag-isa ngunit payapang pagbubulay-bulay niya sa nagbubungang duyan sa hardin. Akala ko hindi na malulusaw ang puso mo. Tao ako, Miguel, hindi estatwa. Nang iwanan kita sa ospital 5 years ago, gumalaw ang swing set nang umupo ito sa tapat niya. Akala ko babantay na lang kita mula sa malayo. Akala ko hindi na kita makakaharap ng ganito. May naramdaman siyang kakaibang suyo sa tinig ni Mikel na para bang ibig nitong gagapin ng mga kamay niya, ngunit hindi nito magawa. At may nakaririnig reaksyon na hatid sa puso niya ang matiim nitong tingin. Nang mamatay si Paulo, akala ko'y makukuha ko ng gusto ko. Patuloy ni Mikel. Pero nanatili kang matigas. Kakailanganin ko pang isipin ang ideya ng emotional blackmail para mapalapit ka kay Don Amado. Ideya ng... Nanlaki ang mga mata ni Eliza sa pagkaunawa. Ideya mo yon? Sa nakikita ko kasing katigasan ng ulo mo noon, natakot ako na baka paghigantihan mo si Don Amado kapag nakiusap siya sa iyong maparapit kay Paula. At akala ko pamanday pinagtatanggol mo ko nang sabihin mo sa kanyang hindi mo hahawakan ng kaso sakaling dalhin nga niya sa korte. Sumbat ni Eliza. Drama lang namin yun para mapilit ka na madala kayo ni Paula dito sa asyenda. Bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit mo kay Don Amado, Miguel? Dahil itinuring niya akong anak at siyang kinagisnan kong ama. Tugon nito. Pero hindi lang yun ang dahilan kaya tinulungan ko siya. Gusto ko rin masiguro na magiging maganda ang buhay niya ni Paula, gaya ng hangarin ni Paulo nung una pa man. Pero hindi mo kami kaano-ano. Tumingin sa malayo si Miguel. Matagal ko nang hinihintay yung pagkakataong to, alam mo ba? Alin? Na magpatawad ka. Dahil kapag nagpatawad ka, magiging madali ang paglimot. At kapag nakalimot ka na, pwede na ako magsimula. Nalito si Eliza. Alam niya na ngayon kung gaano kahalaga kay Miguel ang kapatawaran niya sa mag-ama. Pero ang lumimot? Saan? At ano ang pasisimulan? Tila naman naramdaman ni Miguel ang takbo ng isip niya. Tuwid itong ibinaling sa kanya ang mga mata. Nasabi ko na sa iyo minsan, hindi ba? I have fallen in love with this one special girl a long time ago. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil honest siya at highly principled. Sabi nito. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasi ng tanggihan mong ipalaglag ang bata at magbagong isip mong ipaampon siya sa kapatid mo. Anong kinalaman mo kay Yolanda? Yolanda? Kumunot ang noon nito. Yes, that one special girl who's still in love with the dead man. Mapait na sabi ni Eliza. It was you. I was never in love with Yolanda. Umikot ang inog ang mundo na pakiramdam niya. Pero ang sabi mo, you interpreted it wrong. But I'm not in love with the dead man. You're not? Walang paniniwala sa tinig ni Miguel. Totoo. Minahal ko si Paolo noon but I stopped loving him nung talikuran niya kami ni Paula. Gaano man kadakilat kalaki ang dahilan niya, masakit yun sa akin. Kung may minaman man ako hanggang ngayon, Miguel, yun ay ang alaala lang ni Paulo.
the way I remembered him and not the kind of a man he had been. Katahimikan. Wala silang naririnig kundi pagaspas ng hangin sa mayayabong na sanga ng puno at huni ng kuliglig. Madilim at hindi niya gaanong makita ang mukha ni Mikel, ngunit batid ni Eliza na unti-unti lang ito nilalasap ang narinig na kumpesyon. Linawin nga natin, pagkuway sabi ni Eliza. Ako at hindi si London tinutukoy mong special girl, ganun ba? Huwag kang tumawa. This isn't funny. People laugh when they're happy, sabi niya. And I'm happy, Mikel, dahil akala ko hindi mo kayang mahalin ng isang tulad ko. Don't underestimate yourself. Anong tulad mo? Protesta nito. Second hand, segunda mano, nagdaan na sa kamay ng iba. Very sexist remark, and I thought this is the feminist era. Umugoy ang swing set at tumukwang si Mikel sa kanya. Namalay nila ni Eliza na magkalapat na ang kanilang mga labi. Nagsasalo sa katamisang dala ng unang halik na namagitan sa kanilang dalawa. I love you, Eliza. Mahal din kita, tugon niya. But I don't need a lover alone. Kailangan ko rin ng ama para kay Paula. Sino pa bang ideal father kundi ako? Kinurot niya ito sa braso. Akala ni Eliza okay na. Simula na ng normal at maligayang takbo ng buhay. Pero na magkaharap-harap sila sa agahan ng umagang iyon, na Don Amado at Mikel, tulog pa si Paula. Niyanig siya na natuklasan. Ganito nagsimula. Siguro napapansin din ni Don Amado ang panakaw at malalagit niyang sulipan ni Mikel. Kaya't naglinis to ng lalamunan at nagtanong, may dapat ba akong malaman? We are planning to get married, Papa. Si Mikel ang sumagot. Nung una, inakala ni Eliza na porke Papa ng tawag niya kay Don Amado, sinasanay na rin ni Mikel ang sarili yamang nagkasundo na nga sila magpakasal. Pero nawindang siya sa sagot na matanda. Matutuwa ang kapatid mo, Mikel? Naluluhang sabi nito. Matutuwa si Paulo. Mag-ama kayo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Eliza. Stepfather ko siya. Magkapatid kami ni Paulo sa ina. Maluwang ang ngiting bumaling si Mikel. Nangingislap ang mga mata. Surprised? Surprised? Sino hindi masasurpresa? Asang-asa pa naman siyang mahal siyang talaga ni Mikel, kaya tagpa siya itong pakasalan siya. Sa halip na sumagot, marahas tinulak ni Eliza ang inuupang silang palayo sa mesa at tumayo. Lakad takbo niyang pinanik ang silid nila ni Paula habang sinisikilang di mapigil na hikbi. Sa komedor, natigilang nagkatinginan ng dalawang lalaki. Pagkuway tumayo si Mikel para sumunod kay Eliza. Minsan na silang nawala sa atin dahil sa pagkakamali ko, Mikel. Nababahalang sabi ni Don Amado. Do your damnedest best para wag na yung maulit pa. Panay ang hugot ni Eliza ng hininga upang payapain ng dibdib. Ayaw niyang makabulahaw sa nahihimbing na anak na walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid. Hindi kumatok si Mikel kundi walang paalam na pumasok. Nilatan nitong nakaupo sa gilid ng kamang babae, nakasubsob sa mga palad. Mag-usap tayo. Hindi tumanggi si Eliza. Go away. Gusto mo bang magising si Paula? Dahil sinasabi ko sa'yo, kung kailangan kaladkalin kita para magkausap tayong dalawa. Alam niyang hindi nagbibiro si Mikel, ngunit pinatigasan niya pa rin ang pagtanggi. Hindi niya halos na malayo ng isahing hakbang na lalaki ang distansya sa pagitan nila. At bago pa siya nakaiwas, pangkuna siya ng dalawang bisig ni Mikel, habang nakitakip sa bibig niya ang isang kamay na sumusuporta sa likod ng mga balikat niya. Magigising si Paula. Paangil na bulong nito. Tumigil siya sa kakapalag. Hindi siya binitawan ni Mikel kahit na marating na nila ang pasilyo. Dire-diretso ito sa paglalakad pagkaway siniko ang pinto ng isang silid na agad namang bumukas. Kwarto ni Mikel. Nakapinta rin ang iritasyon sa mukha ng binata, ngunit maingat ang kilos sa ibaba si Eliza sa kama. Pagkaway tinungon itong pinto at inilock. Ang lakas-lakas ng kaba niya. Go ahead. Nilabanan niya ang tingin nito. Prove me what a beast you are. Pero sinasabi ko sa iyo, Mikel, rapin mo man ako, hindi na ako papayag na makasal sa manlolokong tulad mo. Bakit pa kailangan kitang rapin kung magagawa ko namang pabigain ka rin? Nakangisi itong lumapit sa kanya. Sinampal ito ni Eliza. Saglit lang ang pagkatigagal ni Mikel, ngunit pagkaway malungkot itong umiti. Magpakasawa ka. Oras na makasal tayo, hindi mo na ako masasampal muli. Kung may kasalang magaganap, there will be. Oh yes, there will be. Hinintay ni Eliza ang susunod itong hakbang, habang disimulado naghahanap din na maidedepensa mula sa gilid ng mga mata. Pero walang ginawa si Mikel. Sa halip pinamulsan nito ang mga kamay at nagbuntong hininga. Ngayon, anong problema? Itinatanong mo pa? Dahil hindi ko alam at hindi ako manghuhula para ispelingin ka. Then I will spell it for you. Hindi mo ako makakasangkapan para makuha ang mana ni Paula, Mikel.
Minsan ako nagpagamit sa pag-ibig ni Paolo. Hindi din mauulit sa'yo. What are you trying to say? Mahusay kang magmaang-maangan. Kung di ko pa alam na kaya ganitong persistence mo makuha si Paula, ay ang manang makikipinabangan mo rin. Kinagat ni Eliza ang pang-ibabang labi, half hoping na pasinungalingan ni Mikel ang mga paratang niya, ngunit wala siyang narinig mula sa lalaki. Totoo, hindi ba? Hindi nakatiis sa patuloy niya. Dahil kung hindi mo hihintaying pumayag ako sa gusto ni Don Amado, bago mo ko yayaing pakasal. Bakit kita yayayain? Anong mapapala ko sa'yo? Mapait at tagu-umapaw na sarkasmong sabi ni Mikel. Yun ang nasa isip mo, hindi ba? Gustong makiusap ni Eliza na pagpaliwanagan siya ni Mikel, na sabihin nitong hindi totoo ang mga bintang niya, na magsalita lamang ito yon ang paniniwalaan niya. Subalit wala. Nanatili lamang sa maling pagkakalapat ng mga labi ng lalaki, na nagmistulang isang manipis na linya sa namumulang mukha nito. Hilam ang mata sa luhang tumayo na si Eliza para lumabas, ngunit mabilis siyang napigil ni Mikel sa braso at patulak na inihagis sa kama. Damn you, Eliza! Hindi siya nakahuma sa nakikitang kabangisan sa mukha ni Mikel. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit na kung nilalabasan laban ng kidlat, kanina pa sanang tumapos sa buhay niya. Matagal nang wala si Mikel nang magbangon si Eliza sa kama. Masakit na masakit ang bawat piraso ng kalamnan niya. Naglalagos hanggat sa bawat liha ng puso. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit na inihagis si Mikel sa sahig. Bugso ng galit nito. Nilabanan niya ang binata sa abot ng kakayahan niya. Kinalmot, minura, binantang idedemanda. Ngunit kailangan niya lamang palang lumuha para matauhan ng lalaki sa ginagawa sa kanya. Umiyak siya nang bitawan siya ni Mikel. Umiyak siya na marahas itong tumayo at pabalagbag na hilahing pasara ang pinto ng silid. Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. At bakit hindi? Mahal niya si Mikel. Mahal na mahal niya ang sinungaling na lalaking yun. Kinakalma ang sarili ng hilamo si Eliza sa banyong nasa loob ng silid. Hindi nabawasan ang pamumulat pamamaga ng kanyang mga mata, kaya't nag-isip siya ng dahilang maibibigay at mausisang mata ni Paula. Wala nang anak ng punta niya sa silid ng lang mag-ina. Wala rin ito nang bumaba siya. Si Paula ho? Napilitan siya magtanong kay Don Amado na siyang tayang dinatnan niya sa salas. Kasama ni Mikel, ipinasyal sa plantasyon. Tugon ito tinasang isang kamay sa hangin para pigilan sa sasabihin. Bago ka mag-react, sasabihin ko sa iyong ako nagutos sa kanya na ilayo mo na ang buta. Gusto kitang makausap. Nagsumbong siya sa inyo. Bintang ni Eliza. Hindi ko siya mapilit. Sagot nito. Pero more or less alam ko na nangyari. Nararamdaman ko nangyayari sa isip mo. Nanatili siya nakikinig. Nagpapahinood siyang naupo nang iminuwesa na ni Don Amado na maupo siya sa may sofa. Alam mo ba, Eliza, na kung sakaling tanggihan mong karapatan ni Paula bilang tagapagmana ng asyenda, kay Mikel mapupunta ang lahat ng ari-arian ko? Hindi siya sumagot. Pakialam niya ba? Hindi magugulong balahibo nilang mag-ina, ipamudbud man nito sa pulubi ang buong asyenda. Basahin mo. Iniabot sa kanya ng doon ang isang folder ng dokumento. Yan ang last will ko. Hindi ho ako interesado. Inihagis niya yun sa center table. Sa loob ng 5 taon na buhay ko si Paula kahit mahirap, magagawa ko yun sa 50 taong darating pa. Bilang ina ng apo ko, igagalang kong pa siya mo hanggang sa marating niya ang edad na pwede niyan siyang magpasya para sa sarili. Sabi nito. Pero naisip mo ba, Eliza, na kung interesado si Miguel sa mana ng anak mo, hindi na sana kayo hinanap at hindi na siya nagpursiging mapalapit kayo sa akin? Natigilan si Eliza. Sa galit na naghahari sa kalooban niya, nawala ng logic ang sariling isip. At ngayon nagaganap na ang pag-unawa niya ang sinabi ng matanda na dama niya naghaharing pagkataranta sa sarili. At kay Miguel mapupunta ang mana? Tumango si Don Amado. Papa! Nakinig ang kamay niyang itinakip sa mukha. Ano tong nagawa ko? Ginagapit ito ng lalamig niyang palad. It's not too late yet, Iha. You can still say you're sorry. Kagaya ng usapan nila Don Amado, agad itong kinuha si Paula nang dumating ang magtiyo galing sa pamamasyal. Agad namang umiwas sa kanya si Mikel nang tangkain niyang lumapit dito. Pero hindi pa dadaig sa karawagan si Eliza. Sinundan niya si Mikel hanggang sa itaas. Binuksan ito ang pinto ng silid na magsalita siya. I'm sorry. And I bet you suppose it's enough? Hindi lumilingong sabi nito. Ano pang magagawa ko, Mikel? I've done the damage already. Hindi ko na yun mababawi. Pero pagkakataon lang naman ang hinihingi ko para ituwid ang pagkakamali. Binuksan ni Mikel ang pinto at pumasok na sa silid nito. Ngunit bago siya mapagsarahan, mabilis iyong napigil ni Eliza. Sino ngayon sa atin na may pusong ayaw malusaw, Mikel? Nginig ang tinig na tanong niya. Nahihilam na mga mata sa pagkaawang nadarama sa sarili. Ikaw, Eliza. Malamig na tugon nito.
dahil pinagdudahan mo pa rin ako nang sabihin kong mahal kita. I said I'm sorry. Napipikong bulalas niya. Sabihin mo ulit sa akin, Miguel, at pangako, hindi na kita pagdududahan. Kinakain ng kirot ang puso ni Eliza, ngunit nang masilip niya ang pagpipigil ng mga ngiting labi nito, nauwi sa inis ang pagtataranta niya. Pinaglalaroan siya ni Miguel. Kapag hindi mo ako pinakasalan, tinagasan ni Eliza ang tinig, idedemanda kita ng attempted rape. At sinong kukunin mong abogado? Ikaw? Nananan siyang tanong nito. Nanunoy ang tumawa si Miguel, ngunit kumawala mang kami nito upang yumakap sa kanya. Kung hindi lang kita mahal, at isinumsum nito mukha sa ibabaw ng kanyang buhok. Kumawala din ang luha ni Eliza, ngunit dahil sa ganap na pagkalusan ng pangamba, kasabay niyo ng maitim na pangako sa sariling hindi niya napagdududahan si Miguel kapag sinabi nitong, mahal kita. Dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod nating kabanata.